Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3271 Isang pag-aaksaya ng oras. Kaagad na itinuro ni Yefan ang pamamaraan na muli niyang binago. Matapos kumpirmahin ang ilang detalye kay Bai Chenluo, pinayagang magsanay muli ang babae. Habang ang kapangyarihan ng simula ay pumasok sa katawan, pinagmasdan ng mabuti ni Yefan. Nang makita na ang primordial spirit ng babae at ang kapangyarihan ng simula ay malapit nang magsimulang magsanib. Biglang, ang isang bakas ng hindi koordinadong puwersa ng mutual repulsion ang nagpasigla sa primordial force ng primordial spirit. Ngumuso si Bai Chenluo, nagpakita ng sakit, nagsusuka ng dugo, at nahimatay muli. Chenluo. Mabilis na binuhat ni Yefan ang babae at bumalik sa bahay. Habang ginagamot ang babae, naisip niya na masakit ang ulo kung ano ang problema. Mali ba ang iniisip niya noong una? Ikaw Chao ay hindi maaaring direktang gamitin ang kapangyarihan ng absolute beginning upang linangin. Parang laging may kulang. Anong mali? Kung ang katawan, baka makatulong ang disintegrasyon. Ngunit sa pamamagitan ng pagmamasid ni Yefan, ang pangunahing problema ay nasa primordial spirit. Ang pagkakawatak-watek ay tiyak na makapagpapalakas sa primordial spirit, ngunit ang magkahiwalay na puwersang ito ay tila hindi kinakailangang nauugnay sa lakas ng primordial spirit. Bukod dito, ang pagkakawatak-watek ay natanto ni Chi Yu mula sa 9 Changes of the Dragon. Nang makitang maayos na ang katawan ni Bai Chenluo, lumabas si Yefan sa silid at bumalik sa World Tree. Ang taong ito, siguro, masakit. Nasa likod ang kambal, pinapanood si Yefan na pabalik-balik, pinahihirapan si Bai Chenluo na samuka ng dugo, at hindi niya ito maintindihan. Hindi sila pinansin ni Yefan at nagpatuloy sa pag-iisip kung ano ang kulang. Nang bumalik siya sa tirahan ni Bai Chenluo muli, kumukuha si Duanfeng ng ilang bulaklak ng lotus. Sandali. Direkta siyang pinigilan ni Yefan, anong uri ng mga panggamot na katangian ang mayroon ka? Nagulat si Duanfeng, ito si Rou Lian, ang ina ng haring ito para kay Chenluo. Tinanong kita tungkol sa mga nakapagpapagaling na katangian, direktang samabad ni Yefan. Ang mga sangkap ng bulaklak na ito, iyon ay, kinis at kagandahan, ay hindi lason, sabi ni Duanfeng. Talaga, napakawalang kwenta niyan. Kung kailangan mong maglagay ng mga bulaklak sa kwarto, maglagay na lang ng iba, sabi ni Yefan. Sumimangot si Duanfeng, Brother Ye, kahit na hindi masama ang iyong lakas, hindi ka maaaring maging masyadong hindi makatwiran. Senior Duanfeng, huwag pansinin siya. Nagising si Bai Chenluo sa sandaling ito, at nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawa, medyo nagalit siya. Naglakad siya papunta sa pinto at kinuha ang bulaklak sa kamay ni Duanfeng. Binigyan ako ni Senior ng bulaklak, kailangan mong sabihin na may problema ito at tanungin ka ng dahilan, ngunit hindi mo alam, maaari ka bang magkaroon ng kahulugan? Galit na sabi ni Bai Chenluo. Natural na may mga dahilan ako sa paggawa ng mga bagay, nasasaktan pa rin ba kita? Tanong ni Yefan. Humph. Malungkot na sinabi ni Bai Chenluo, hindi si Senior Duanfeng, o ikaw ang nagpasuka sa akin ng dugo ng 2 beses na magkasunod, o ikaw ba? Hindi nakaimik si Yefan. Kalimutan mo na ito, Chenluo, ang nakababatang kapatid na si Ye ay malamang na nahihirapan, kaya dapat ibalik ng hari ang mga bulaklak. Sinabi ni Duanfeng, na ibalik ang bulaklak ng espiritu. Senior, huwag magkaroon ng parehong kaalaman sa kanya, siya ay medyo natigilan kamakailan, at walang sinuman ang mabuting tao. Hey, ang haring ito ay lumampas na sa bata at masiglang edad na iyon, at hindi na magagalit sa mga kabataan. Ikan-away ni Duanfeng ang kanyang kamay. Ngumisi si Yefan sa kanyang puso, ang taong ito ay medyo kawili-wili, at ang ilang simpleng panlilinlang ay ginawa siyang kontrabida. Kung walang matibay na ebidensya, ang pagpatay kay Duanfeng ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na kaguluhan, hindi makapaghintay si Yefan na patayin siya ng direkta at palihim. Siyempre, hindi alam ni Yefan kung ano ang kaya ni Duanfeng na isa ring problema. Siyempre, naramdaman ni Yefan na ang taong ito ay talagang hindi niya kalaban, ngunit ang Chinkyu clan ay talagang mahusay sa pagtakbo. Talagang hindi madali ang mga kasanayan sa pagtakas ng Nine-Tailed Celestial Fox. Kung para habulin at patayin siya, sa wakas ay kailangan niyang gamitin ang Emperor's Sword Intent, medyo malugi ito. Pagkaalis ni Duanfeng, sinabi ni Yefan, huwag kang masyadong magtiwala sa Duanfeng na ito, may problema siya. Sa tingin ko ikaw ang may problema, tama. Lagi kang naghihinala sa iba, nakakapagod mabuhay, ungol ni Bai Chenluo. Nakalimutan mo na ba si Xiang Liuyi? Maaari bang maging katulad si Senior Duanfeng sa Xiang Liuyi na iyon? Napakalakas niya, ngunit libu-libong taon na siyang narito, at siya ay dalisay at kakaunti ang mga pagnanasa. Bakit mo ako aabalahin? Tanong ni Bai Chenluo. Hindi mali ang intuition ko, maniwala ka lang sa akin, napabuntong hininga si Yefan. Hindi ka akin, bakit gusto mong pakinggan kita? Ibinaling ni Bai Chenluo ang kanyang ulo, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Si Yefan ay masyadong tamad na makipagtalo sa babae,
Tara na, magpahinga ka na, mag-ensayo ulit tayo. Nagpa-practice pa rin. Medyo natakot si Bai Chenluo. Bakit, susuko ka na ba? Medyo kinilig din si Ye Fan. Kung siya mismo, kahit 1,000 beses, 10,000 beses, handa siyang sumubok, huwag lang mamatay. Kung hindi ka magsisikap, hindi ka karapat-dapat na maging mas malakas kaysa sa mga nagsimula ng mas maaga. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay para kay Bai Chenluo na magdusa, at siya ay may karapatang pumili na sumuko. Okay. Pagkatapos ay subukan muli, Bai Chenluo na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Halika muli sa puno ng mundo. Hindi naiwasang manood, tumuro ang ilang taga-nayon. Bakit nagdusa si Fairy Bai? Oo, napakadelikado ba ng pagsasanay na ito? Maging si Qingli at ang kambal sa di kalayuan ay umiling ng walang imek. Baliw. Ngumisi si Qingli. Matapos mapakinggang mabuti ni Bai Chenluo ang mga bagong ideya, nagsimula siyang magsanay muli. Gayunpaman, hindi nagtagal at naramdaman niyang malapit na siyang mapunit muli. Madilim sa harap ko. Nang muli akong magising, bumalik ako sa aking tinitirhan. Tahimik na nakatingin si Bai Chenluo sa bubong, at napansin na walang tao sa paligid, ito ay walang laman. Unconsciously, bumagsak ang luha sa unan. Ni hindi niya alam kung bakit siya tulala at naniwala sa sinabi ng isang lalaki. Bilang isang magsasaka na hindi pa nakakarating sa pagbubukas ng langit, bakit siya dapat maglinang sa kapangyarihan ng simula? Oo, kung tutusin, sa kaibuturan ng aking puso, gusto ko lang mapasaya ang lalaking ito at hayaan siyang magbukas sa kanyang sarili. Pero, nararamdaman ba niya talaga ang puso niya? Chenluo, kamusta ka? Pumasok si Duanfeng sa oras na ito at nagtanong ng may pag-aalala. Senyor, okay lang ako. Tumayo si Bai Chenluo, iniisip na tinulungan siya ni Duanfeng na pagalingin muli ang kanyang katawan. Salamat, senyor, sa palaging pagtulong sa akin na gumaling. Wala lang, pero sa tingin ko nasaktan ka ng ganito, at hindi maganda. Hindi ka dapat masyadong demanding sa practice mo. Well, interesado ka bang makilala ang mga kamag-anak ng iyong ina? Mga kamag-anak ng nanay ko. Nagliwanag ang mga mata ni Bai Chenluo. Oo, bagamat nag-iisang ina po ni Rou Lian, nandoon pa rin ang kanyang mga kapatid, at naging nayon sila. Dahil si Rou Lian ang huling alipin ng haring ito, nakilala nila ito at pinangalanan ang mga taga-nayon ng Lotus Village. Kung alam nila na ang anak ni Rou Lian ay buhay pa, ang mga taong ito ay magiging napakasaya. Biglang naging interesado si Bai Chenluo, okay, nasaan sila? Gusto kong pumunta at makita. Bago niya alam, siya ay naging isang ninuno. Ito ay daan-daang taon, at ang kanilang sariling mga ninuno ay hindi alam ang tungkol dito. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Bumalik si Ye Fan mula sa labas sa oras na ito. Paano mo nalaman? Hindi pa ba nila naaalala ang aking ina? Titingnan ko kung ano ang nangyari sa mga inapo ng parehong angkan. Hindi nasisiyahang sabi ni Bai Chenluo. Huwag mag-aksaya ng oras, naisip ko lang ang isang posibilidad, sa pagkakataong ito ay maaaring maging matagumpay, sabi ni Ye Fan. Ang magandang mukha ni Bai Chenluo ay biglang nanlamig, at ang kanyang puso ay lalong nanlamig. Kabanata 3272 Anong hindi pagkakaunawaan? Sa iyong paningin, isa lang ba akong test tool para sa Qigong practice? Si Bai Chenluo ay lubhang hindi komportable. 3 beses siyang nahimite at samuka ng dugo. Wala bang awa ang lalaking ito? Ito ay walang iba kundi isang nakakataba ng puso na salita. Gusto niyang makita ang mga inapo ng parehong angkan ng kanyang ina, at aksaya rin daw siya ng oras. Natigilan si Ye Fan, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang mga salita ay magagalit kay Bai Chenluo. Senyor, dalhin mo ako sa Lotus Village, gusto kong magpahinga. Ngumiti si Duanfeng at tumango, okay, pagkatapos ay sumama ka sa haring ito. Pinanood ni Ye Fan ang dalawa na lumabas, ngunit hindi sumunod. Hindi niya maiwasang mahulog sa pagmumuni-muni, masyado ba siyang masama kay Bai Chenluo? Pero pag-isipang mabuti, parang hindi ako masyadong nakatutok sa kanya, at para sa ikabubuti niya ang mga sinasabi ko. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso, marahil ay dahil sa matagal na niyang kasama sina Su Qingzu, Chu Yunyao at iba pang mga babae at nasanay sa mahusay na komunikasyon. Maraming beses, mas iniisip ng mga babae kaysa sa kanya, kaya madaling makipag-usap. Gayunpaman, iba si Bai Chenluo, siya ay talagang, ordinaryo. Ilang daang taon na raw ito ng buhay, ngunit sa totoo lang hindi ito malalim sa mundo. Para sa maraming Ye fans, ito ay isang bagay ng sentido komun, ngunit hindi pa ito nakatagpo ni Bai Chenluo, kaya magkakaroon ng maraming kalabisan na ideya. Kung si Su Qingzu iyon, malamang na wala na siyang sasabihin, at maghahinala siyang may problema si Duanfeng. Kapalit ni Nayan Rujiao at iba pang babae, kahit hindi niya maintindihan, masunurin siyang makikinig sa kanya. Pero ang babong babaeng ito. Napakamot si Ye Fan sa kanyang ulo, kailangan ba niyang gumawa ng gusto para ipaliwanag ito sa kanya? Nahanap na niya ang Nest Clan, siguro. Ang pananatili dito ay isang magandang pagpipilian din.
Marami pa siyang dapat gawin, at hinihintay siya ng kanyang asawa at anak na bumalik. Angkop ba talagang magpalipas ng oras dito sa lahat ng oras? Nang gabing iyon, nagsagawa ng bonfire party ang Lotus Village. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon nang malaman na ang anak ng sikat na ninuno na si Roulian ay buhay pa at naging monghe. Bilang karagdagan, ang kanyang kataas-taasan, na nasa itaas, ay dumating din sa nayon, at ang mga tao ng Lianhua Village ay nadama na sila ay pumasok sa isang engranding pagdiriwang. Mahigit 100 tao sa nayon, lalaki at babae, bata at matanda, ang bumuo ng isang bilog. Pinatay ang mga baboy at tupa, at inilabas ang lahat ng uri ng pagkain. Si Duanfeng at Bai Chenluo ay nakaupo sa gitna, sa tabi ng ilang clan elder. Ancestor Chenluo, maaari kang manatili sa Blue Ghost Tent sa hinaharap. Oo, ang aming asul na Ghost Tent ay walang pagkakaiba sa mundo. Sa kanyang kamahalan na mag-aalaga sa amin, wala kaming mga alalahanin tungkol sa pagkain at pananamit, at ang panahon ay maganda. Ang aming pamilya, salamat sa kanyang kataas-taasan, kung hindi, lahat kami ay pupunta sa labas upang maghanap ng kaligtasan ay nakatakdang ay buli ng mga monghe na iyon. Nakangiting uminom ng alak si Duanfeng at hindi na nagsalita pa. Magalang na tiningnan ni Bai Chenluo si Duanfeng, Senior, ang mga tao mula sa angkan ng Chao ay talagang itinuturing kang isang Diyos. Ang haring ito ay tinutupad lamang ang kanyang pangako sa matandang patriarch. Bukod dito, ang mga angkan na ito ay mabait at simple, at hindi dapat maging alipin. Talagang mabait si Senior, kung katulad mo lang ang malalakas na tao sa mundo. Ngumiti si Duanfeng at sinabing, Chenluo, sa angkan ng Chao, walang masyadong tao ang maaaring magsaka. Ang mga inapo ng iyong angkan, at maging ang buong angkan ng Yu Chao, ay talagang naghahangad ng higit pang mga taong tulad mo na maaaring maglinang. Kung gusto mo, maaari mong talagang isaalang-alang ang pananatili sa Berdeng Ghost Tent at turuan ang mga angkan ng Chao clan na magsanay. Ang iyong karanasan ay tiyak na makakatulong sa mga taong ito. Ibinaba ni Bai Chenluo ang kanyang ulo at nahulog sa malalim na pag-iisip. Siyempre, binanggit lang ito ng haring ito. Kung gusto mo si Yeguhan, naiintindihan din ng haring ito, sabi ni Duanfeng. Hey! Napangiti ng masama si Bai Chenluo, ano ang silbi ng pagkagusto, ito ay pagnanasa lamang. Ancestor Chenluo. Isang batang babae na may gatas na boses ang tumakbo sa gilid ni Bai Chenluo. Anong magandang bata, ano ang iyong pangalan? Tinapik ni Bai Chenluo ang ulo ng bata. Ang pangalan ko ay Little Pumpkin. Hinawakan ng maliit na batang babae ang kamay ni Bai Chenluo, matandang ninuno, sasayaw ba tayo? Pagsasayaw. Napangiti si Bai Chenluo, hindi ko kaya. Tinuturuan ka ng Little Pumpkin. Seryosong sabi ng batang babae. Isang batang mag-asawa ang nagmamadaling lumapit at paulit-ulit na humingi ng tawad kay Bai Chenluo. Ancestor Chenluo, I'm so sorry, bata pa ang bata at ignorante. Okay lang, anak mo ba ang maliit na kalabasa? Kahanga-hanga ang pakiramdam ni Bai Chenluo. Ang mga taong ito ay halos magkasing laki sa kanya, ngunit lahat sila ay tinawag siyang mga ninuno. Oo, ang batang ito, kapag nakakakita siya ng magagandang babae, palagi siyang gustong makipaglaro sa kanya. Masasabi ko lang na napakaganda mo, Patriarch Chenluo. Isang grupo ng mga taga-nayon na magkatabi ang tumango bilang papuri. Namula si Bai Chenluo, nakita ang maliit na kalabasa na nakatitig sa kanya, medyo hindi makayanan. Munting kalabasa, maaari mo bang turuan ang ninuno na sumayaw? Masayang tumango ang batang babae. Nang makitang sasayaw ang ninuno, maraming taga-nayon ang nakiisa. Bagaman ito ay ilang napakasimpleng sayaw, may tawanan at napakaganda ng kapaligiran. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa malamig na mukha ni Bai Chenluo, na nagpapakita ng isang maliwanag na ngiti. Ang tuktok ng isang puno sa di kalayuan. Tumingin si Yefan sa siga, si Bai Chenluo na may masayang mukha, at isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Maging masaya ka lang. Gabi na. Bumalik sina Duanfeng at Bai Chenluo sa palasyo mula sa Lotus Village. Umupo si Yefan sa bakuran at tahimik na naghintay. Yeguhan. Sayang at hindi ka nakapunta ngayon lang sa Lotus Village, masigasig ang mga taga-nayon. May isang batang babae na napaka-cute at hinihila pa ako para sumayaw. Tuwang-tuwa si Bai Chenluo at nakalimutan niyang kausapin si Ye noon. Si Fan ay may init ng ulo, at kapag mayroon siyang kaunting kaligayahan, nais niyang ibahagi ito sa mga lalaki. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, mukhang gusto mo ang lugar na ito. Oo. Napakaluwag ng kanilang pamumuhay, at pakiramdam ko ay talagang makapangyarihan si Senior Duanfeng, at mahal na mahal siya ng angkan ng Yu Chao. Kung nagustuhan mo, pwede na akong umalis. Tumango si Ye Fan. Ano? Natigilan si Bai Chenluo. Gusto mo ang lugar na ito, nariyan ang iyong mga angkan, at may isang senior na hinahangaan mong protektahan ka. Mas mabuting manatili dito at mamuhay ng payapa sa isipan sa labas kasama ako at makatagpo ng iba't ibang panganib. Mga manluo, at galit siyang umiyak, gusto mo ba akong
Anong ibig mong sabihin na iwan ka? Ikaw at ako ay hindi kasal, napaka-inosente. Noong una na dadalhin kita upang hanapin ang iyong ina, at ngayon ay natagpuan ko na ito, at mayroon ka ring angkan. Marami pa akong gagawin. Sa iyo, magkakaroon lang ng panganib. Dahil gusto mo dito, pagkatapos ay manatili. Sabi ni Yefan. Pero hiniling ng tatay ko na alagaan mo ako. Huwag mong pag-usapan ang iyong ama. Wala akong utang sa iyo sa iyong pamilya. Nagawa ko na ang kailangan kong gawin, at sinubukan ko ang aking makakaya. Naglagay si Yefan ng isang bag ng mga materyales na ibinigay ni Bai Jingming sa mesa. Ang lahat ng ito ay naiwan sa iyo ng iyong ama, at lahat sila ay naiwan para sa iyo, nang hindi gumagalaw. Pinigilan ni Bai Chenluo ang kanyang mga luha at sinabing, nagmamadali ka bang paalisin ako? Ayoko lang na nakikita kang ganyan. Ayokong makita ka, nanatili lang ako, ito ay mabuti para sa iyo at sa akin. Napabuntong hininga si Yefan, huwag kang mag-alala, bago ako umalis, tutulungan kitang kumpirmahin ang isang bagay. Anong problema? Malamig na tanong ni Bai Chenluo. Napatingin si Yefan kay Duanfeng sa likod niya. Old Fox, ano ang balak mo? Tinatamad akong mag-isip tungkol dito. Ngunit binabalaan kita, kung ipaalam mo sa akin kung ano ang nangyari sa tanggang babaeng ito, mamamatay ka ng malungkot. Nena si Bai Chenluo saglit, Yeguhan. Ano ang sinasabi mo? Sinasadya mo bang magalit sa akin dahil galit ka kay Senior Duanfeng? Hehe. Chenluo, huwag kang magalit, baka magalit si Kuya Ye sa akin. Anong problema? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, tumakbo si Yefan na parang kidlat. Bang! Gamit ang isang kamao, si Duanfeng ay nabasag 12 ng metro ang layo, na nabasag ang isang buong rock carry. Ngayon, sa tingin mo ba ay hindi pagkakaunawaan? Malamig na tanong ni Yefan na may gintong apoy sa kanyang mga mata. Kabanata 3273. Nagulat si Bai Chenluo at namutla, ngunit talagang naglakas loob si Yefan na gawin ito. Lumipad si Duanfeng mula sa tumpok ng graba, at isang pares ng mga mata ang kumislap ng berde at berdeng liwanag. Yeguhan, alang-alang kina Lian at Chenluo, titiisin ka ng haring ito kahit saan. Masyado kang mangmang sa papuri. Mas maganda sa akin, masasabi mong hayaan, karapat-dapat ka ba? Umiyak si Bai Chenluo, Yeguhan, huwag mong gawin ito. Gusto mo ba talagang mamatay dito? Hindi ito pinansin ni Yefan, ngunit napako sa kanyang kamay. Isang pulang gintong Dragon King baril. Breaking Sky Soaring Lace printed at direktang sinaksak ang ulo ni Duanfeng gamit ang isang putok. Hindi umiwas si Duanfeng, pinasiklab ang Chinkyu Foxfire gamit ang isang kamay, at hawak ang Dragon King Spear. How dare you provoke this king with this cultivation level? Nawala si Yefan sa isang segundo, at ang Dragon Spear King sa kanyang kamay ay nasira sa isang segundo. Boom! Ang Dragon Flame Spear na parang mahabang ahas ay agad na naging isang higanteng dragon na nilamon ang kalangitan. Nanlaki ang mga mata ni Duanfeng, halatang gulat na gulat. Nakita ko ang kanyang katawan na naging asul na liwanag at anino, at sa sandaling lamunin siya ng apoy ng dragon, mabilis siyang umatras. Sa bilis ng panahon, lumipad si Duanfeng ng mahigit 100 metro ang layo, ngunit nasunog pa rin ang kanyang braso. Matapos mabilis na mabawi ang isang braso, seryoso ang mukha ni Duanfeng. Ikaw, paano mo nalaman ang paraan ng demonyong iyon? Nabigla pa rin si Bai Chenluo, kung tutuusin, maaaring saktan ni Yefan si Duanfeng, kaya hindi siya makapaniwala. Nang marinig ang mga salita ni Duanfeng, mas natigilan si Bai Chenluo. Ang demonyo. Napatingin si Bai Chenluo kay Yefan nang may pagtataka. Matagal na niyang naramdaman na maaaring may kinalaman si Yefan sa kanyang biolohikal na ama. Sinabi talaga ni Duanfeng, hindi malayong 10 iyon. Isang bagay din ang napatunayan ni Yefan, tila nakita nga ni Duanfeng si Chiyu. Huwag tumakbo kung ayaw mong masira ang buong Berdeng Ghost Tent. Muling sinira ni Yefan ang kalangitan at nagpalipad ng kulog, na pinaliit ang distansya. Si Duanfeng ay hindi nang ahas na alagaan ang kanyang sarili sa sandaling ito, at ang kanyang cultivation base ay athletic din, at nakipag-away siya ng husto kay Yefan sa isang cyan flame. Dalawang ilaw at anino, isang ginto at isang berde, ang kumikislap sa hangin at nagbanggaan ng husto. Natagpuan ni Yefan na talagang malalim ang cultivation ni Duanfeng. Kung hindi niya ginamit ang kanyang panlabas na paglaya upang masira, siya ay nasa 2 antas na estado. Gayunpaman, ang pinakasakit ng ulo niya ay ang bilis ni Duanfeng, na napakabilis. Halos sa bawat pagkakataon, kinakailangan ng isang hakbang sa unahan upang maiwasan ang ilang mahahalagang punto. Illusory Prison. Sumambulat ang kaluluwa ng dragon at naging isang golden light na kulungan, direktang ikinulong si Duanfeng. Ang malakas na kapangyarihan ng pag-iisip, tulad ng rumaragas ang dagat, ay lubusang lulunurin si Duanfeng. Shan Ho Miyin. Ang kapangyarihan ni Duanfeng ng Chinkyu ay naging isang napakagandang tunog, at ang asul na liwanag na alon ay binaluktot ang espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon na ito. Mainit na tubig, ang mental na pagpatay na epekto ng magic prison ay inalis na.
Anak, huwag maliitin ang aking kadugo sa Chinkyu. Sumimangot si Yefan. May tatlong uri ng Chinkyu Bloodline Specialty, Shadow Dance na humahabol sa bilis, Ilusyon na humahabol sa pagbabago, at Fox Beauty na humahabol sa espiritual na kapangyarihan. Tila ang Nine-Tailed Celestial Fox na si Duanfeng, bawat talento ay pinakamataas. Nakalaya si Duanfeng mula sa Magic Prison sa oras na ito, sinamantala ang pagkakataon, at direktang lumipat sa likod ni Yefan. Sinamantala ni Yefan ang sitwasyon at winalis ang kuko ng dragon pabalik. Gayunpaman, lahat ng ito ay mga multo. Hakbang ng Fox Shadow. Lumitaw ang makapal na asul na liwanag at anino sa paligid ni Yefan. Daan-daan na ang naabot sa isang kisap mata. Hindi lang iyan, ang mga multo na ito ay lumabas na sa iba't ibang mga bilis, nagpapakita ng isang buong pagkubkob patungo kay Yefan. Pagsuntok at pagsipa, patuloy na ginamit ng mga multo ang kanilang tunay na paglilinang upang gumawa ng mga hakbang patungo kay Yefan. Dragon Blood Armor. Baliw na Dragon Blood Chi. Muling bumuti ang pisikal na fitness ni Yefan, dala itong patuloy na lumalabas na mga multo, umaatake na parang galit na galit. Sa di kalayuan, nakikita lamang ni Bai Chenluo ang hindi mabilang na mga saya na ilaw at mga anino na kumukubkob sa isang bola ng gintong liwanag, ngunit wala nang ibang makita. Ang isang malaking bilang ng mga monghe sa Berdeng Ghost Tent ay nakamasid din na nanunood mula sa malayo. Hindi rin nila inaasahan na ang yeguhan na ito ay maaaring gumawa ng seryosong pagbaril kay Duanfeng. Pagkaraan ng ilang sandali, ang katawan ni Yefan ay tila hindi nakayanan ang pagkabigla ng napakataas na frequency, at may damanak na dugo. Anak, kung aaminin mo ang iyong pagkatalo ngayon, ang haring ito ay liligtasan ka ng isang beses. Malamig na ngumiti si Yefan. Ang dugong ito ang aking gantimpala para sa iyo. Ano? Biglang napagtanto ni Duanfeng na may mali. Nagdidisarmahan ang Battle Dragon. Nakita ko ang asul na multo sa langit, pagkatapos mahawakan ng dugo ng dragon, ito ay nawalan ng ulirat. Nasusunog na langit Dragon King Spear. Bagamat ayaw ni Yefan na gumamit ng mga espada, hindi problema ang magpatawag ng 10,000 Dragon King Spears. Gamitin muna ang Battle Dragon para tanggalin ang armor, para lang pahinain ang depensa ni Duanfeng. Hindi mabilang na mga gintong streamer ang nahulog, at ang mga multo ay patuloy na tinutusok at nabasag. Itinuro ni Yefan ang posisyon ng katawan ni Duanfeng, binilisan ni Long Yi, at isa itong hampas ng martilyo. Naging meteor si Duanfeng at bumagsak sa kailaliman ng bundok. Kamahalan! Sigaw ni Qingli. Pinigilan siya ni Qingyuan, na nasa tabi niya. Huwag kang kabahan, patay na ang batang ito, pinapanatili ng kanyang kamahalan ang kanyang lakas, ngunit sa palagay niya ay tama siya. Ilang matatandang lalaki na nakasuot ng asul na ghost tent ay tumanggaw rin sa kanilang mga ulo na may kalmadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, isang nakasisilaw at napakarilag na kulay ang lumitaw mula sa malalim na hukay, tulad ng isang makulay na streamer, na sumabog sa isang iglap. Isang napakagandang apoy ang sumugod sa kalangitan at mabilis na kumislap sa tabi ni Yefan. Ang katawan ni Duanfeng ay naging parang hindi mabilang na mga enerhiya na pinagsama-sama, na mukhang lubhang hindi matatag. Ipinaalala nito kay Yefan ang paglayas ng particle ni air. Gayunpaman, ang estado ni Duanfeng sa oras na ito ay malinaw na ang kapangyarihan ng dugo. At saka, parang pinidistort pa ng katawan niya ang oras at espasyo. Ang Shadow Dance ang pinakamataas na kaharian, at nagbabago ang mga bagay mula sa mga bituin patungo sa mga bituin. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yefan ang dugo ni Chinkyu sa antas na ito gamit ang sarili niyang mga mata. Mukhang karamihan sa mga angkan sa Hongming Universe ay hindi nagbibigay ng sapat na atensyon sa bloodline, ngunit ang kabuuang bilang ay malaki, at mayroon pa ring malakas na bloodline. Bago pa ito maisip ni Yefan, si Duanfeng, na nasa estado ng pagbabago ng mga bagay, ay naglunsad na ng pag-atake. Ang kahangahangang liwanag at anino ay naging laser at direktang tumama kay Yefan. Bagamat ito ay katawa-tawa na mabilis, ang fighting instincts at kakayahan ni Yefan ay mas malakas na, kaya halos hindi niya ito makita ng malinaw. Sa katunayan, kahit na nakapikit si Yefan, maaari pa rin siyang manghusga sa pamamagitan ng perception. Bang, sa sandaling lumapit si Duanfeng kay Yefan, nagsimula siya ng mabagyong pag-atake. Doble pa ang bilis ng mga kamao niya kaysa kanina. Nalaman ni Yefan na huli na para hamarang, kaya pinili na lang niyang isuko ang depensa at direktang umatake. Sa kanyang physical fitness, sapat na ang kumain ng husto. Isang kamao ng dragon ang hamampas sa mukha ni Duanfeng. May kakaibang nangyari. Sigurado si Yefan na siya ang tumama, ngunit sa huli ay walang pinsala. Sa ganitong paraan, isang serye ng mga chain reaction ang magaganap. Kaagad pagkatapos noon, nakatanggap si Yefan ng daan-daang suntok ng sunod-sunod, ngunit ang sarili niyang pag-atake ay bumabagsak sa lupa sa bawat pagkakataon, nang walang anumang epekto. Time and space distortion, sa pilitang yumigtad. Matamis ang lalamunan ni Yefan, at pagkatapos ng napakaraming suntok, hindi na niya kinaya. Ang pangunahing punto ay kung ang iyong sariling pag-atake ay hindi gumana, magiging walang saysay ang patuloy na pakikipaglaban. Si Duanfeng ay muling nagsumite ng Fox Shadow Step.
Sa pagkakataong ito, may daan-daang may kulay na beam sa kalangitan, sabay-sabay na tumututok kay Yefan, nagtatagpo sa isang punto, walang dead end na nagbanggaan. Kabanata 3274 na may naghihintay. Si Yefan ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon, at ang Dragon Blood Armor ay nagkawatak-watak. Salungat na pag-atake. Sinubukan ni Yefan na gamitin ang kanyang sariling counterattack na prinsipyo para makabawi sa mga pag-ataking ito. Ngunit ang mga pag-atake na ito ay tila hindi nagsasagawa ng karaniwang ruta. Bagamat nakaharang ang bahagi nito, ang kabilang bahagi ay umiwas sa armor at anti-armor shield ni Yefan at tumama sa katawan ni Yefan. Ang masama pa nito, ang mga pag-ataking iyon na na-counterattack pabalik ay naiwasan ni Duanfeng. 1-2, si Yefan ay binugbog ng walang kabuluhan. Path. Gaano man kalupit si Yefan, hindi niya kayang bugbugin ng ganito, at sa wakas ay dumura siya ng isang subaw ng dugo. Ang isang grupo ng mga monghe sa asul na gasa na tolda ay tumingin kay Yefan ng pabiro, na parang nagsasabing, hindi ko alam kung mabubuhay o mamamatay. Duanfeng flashed aside, and said proudly, "Boy, you can make this king use things to move the stars, and you are already good." Ngunit nangangahulugan din ito na natalo ka, gaano man ang pag-atake mo, wala itong kabuluhan. Si Yefan ay hindi nakinig sa kanyang sinabi, ngunit naisip niya si Wu Yeshu sa kanyang puso. Hindi ko alam kung kaya kong sanayin ang Shadow Dance sa ganitong level. Ye Guhan. Mabilis na aminin ang iyong pagkakamali sa nakatatanda, itigil ang pakikipaglaban. Natakot si Bai Chenluo na may mangyari sa lalaki. Natawa si Yefan, aminin ko na ang trick na ito ay medyo nakakalito, ngunit hindi imposibleng masira. Bakit, gusto mo bang gamitin ang pamamaraan ng demonyong iyon? Kahit paano. Malakas ang atake mo, walang saysay kung hindi mo matamaan ang haring ito. Natawa si Yefan, huwag mong sabihin na gagawa ka ng space-time distortion, kahit na kaya mong mag-teleport sa kalawakan. Walang kabuluhan. Magsalita ka. Malamig na sumangot si Duanfeng. Si Yefan ay masyadong tamad na magpaliwanag. Triple disintegration. Ang kabuuang antas ng cultivation ni Yefan ay muling tumaas. Dahil sa pamimilit, ang buong berdeng gasa na tolda ay nagsimulang manginig. Sa mga kamay ni Yefan, ang apoy ng dragon, na naging sobrang init, ay naging isang mahabang espada. Dragon Slaying Technique, Cannibal Slayer Sword. Bagamat wala ito sa Shenlong Civil War, kailangan ni Yefan ng espada sa sandaling ito. Old Fox, opisyal na nagsimula ang laro. Humph, sa tingin mo ba sa paggamit ng demon method na iyon para madagdagan ang iyong lakas sa pakikipaglaban, maaari mong saktan ang haring ito? Alam mo ang kalokohan. Kay Duanfeng, nasira ang oras at espasyo sa paligid ni Duanfeng. Sa sandaling ito, ang espada ni Yefan ay parang slash, at tila napakalapit, ngunit sa katunayan, ang oras at espasyo ay hindi magkatugma. Katumbas ito ng oras at espasyo na kanyang pinutol, wala si Duanfeng. Natural na alam ito ni Yefan, kaya pinili niyang gamitin ang Dimensional Exile technique. Ang Longyan Longsword ay parang isang substance, nanginginig sa hangin na may napakataas na frequency, direktang napunit ang espasyo. Isang distorted space-time na nilikha ni Duanfeng ay biglang nawasak. Parang pinutol ng pader ang pinsala. Sa sandaling ito, puwersahang winasak ni Yefan ang pader na iyon. Hindi maganda. Napagtanto ni Duanfeng na hindi ito mabuti at gusto niyang umiwas, ngunit huli na ang kalahating beat. Isang braso ang direktang naputol. Sinamantala ni Yefan ang sitwasyon para habulin, bagamat hindi siya gumamit ng sword intent, ngunit ginamit lang ang space destruction skills ng Dimensional Exile, hinabol ni Yefan si Duanfeng at naglaslas. Ang susi ay kapag ginamit ni Yefan ang kanyang espada, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay sumailalim sa panibagong pagbabago sa husay. Si Duanfeng ay walang mahanap na lugar para sa backhand, at patuloy na umiwas sa kahihiyan. Nang makita ang pag-urong ni Duanfeng, isang grupo ng mga magsasaka sa mga Blue Ghost Tent, bumaba ang kanilang kalooban. Paano naging ganito? His Royal Highness. Walang silbi ang hakbang ng Your Highness. Napakatalim ng pag-atake ni Ye Guhan. Sa isang espada at walang espada, ito ay 2 tao lamang. Xing Yuan ang mga mukha ng lahat ay namutla, ngunit sa oras na ito, wala silang magagawa. Sa panunood lamang, ang mga kamay ni Duanfeng ay tinanggal, at ang isang paa ay naputol sa kalahati. Hindi nagtagal, isang nasusunog na butas ang nabuksan sa dibdib. Puff! Si Duanfeng ay nag-spray ng dugo ng baliw, at direktang binugbog ng napakaraming swordsman ni Yefan na walang kakayahang lumaban. Napabuntong hininga si Yefan sa loob, dahil ayaw niyang makasakit ng mga inosenteng tao, kaya hindi niya ito gaanong ginamit para magkawatak-watak. Dahil dito, hindi kaya ng kalaban. Hindi ko alam kung masyadong mahina si Duanfeng, o talagang naging mas malakas siya. Sa katunayan, pagkatapos ng labanan ng buhay at kamatayan, ang combat perception ni Yefan ay bumuti ng husto. Pagkatapos ay ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at tumingin kay Bai Chenluo, na nakatulala na. Ito ba ang sinabi mo, isang senior na mas malakas kaysa sa akin?
Si Bai Chenluo ay bumalik sa kanyang katinuan, at nang marinig niya ito, siya ay napahiya at nasasabik. Ikaw, ang galing mo, hindi ba ako nagkakamali? Ngunit hindi ka maaaring maging hindi makatwiran. Hindi ka ginulo ni Senior Duan Feng. Malungkot na sabi ni Bai Chenluo. Sinabi ko lang sa kanya na kung mayroon siyang itinatago sa akin, natural na darating ako at kitilin ang kanyang buhay. Bumaba ang magandang mukha ni Bai Chenluo, ikaw. Gusto mo talagang umalis. May gagawin ako, ingatan mo ang sarili mo, magkikita pa tayo kung may pagkakataon ka. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, hindi na siya nanatili, at lumipad patungo sa labasan ng Berdengos tent. His Royal Highness. Kumusta ka? Sa sandaling ito, isang grupo ng mga monghe sa Berdengos tent ang nagtipon sa paligid. Ang sugat ni Duan Feng ay iniwan ng Dragon Slayer Sword, kaya mahirap gumaling kaagad, ngunit unti-unti na siyang gumagaling. Lumakad si Bai Chenluo sa mahinang mood, at tahimik na sinabi, pasensya na, Senior Duan Feng, nasaktan kita. Utu anak, wala itong kinalaman sa iyo, magpahinga ka lang, sabi ni Duan Feng na may maputlang ngiti. His Royal Highness, bakit hindi mo gamitin ang divine skills? Kung gagamit ka ng mga banal na kasanayan, paano siya magiging mayabang? Sabi ni Qing Yuan na hindi sinasadya. Tama, akala ng batang iyon ay kamangha-mangha siya, ngunit hindi niya alam na pinayagan siya ng kanyang kamahalan. Nagulat si Bai Chenluo, may mahiwagang kakayahan pa pala si Duan Feng na walang kwenta. Sinabi niya, ang Nine-Tailed Demon King ay hindi dapat matalo ng ganoon kadali. Ito pala ay sadyang hinayaan ni Duan Feng ang magic skill. Hehe, hindi ginawa ni Yeguhan ang kanyang makakaya, ayaw niyang makasakit ng mga inosenteng tao. Siya ay may mabuting puso, at hindi na kailangang patayin siya ng haring ito. Dahil wala na siya, magandang magpaalam dito. Walang pakialam na sabi ni Duan Feng. Lalong naantig si Bai Chenluo nang marinig niya ito. Chenluo, ayaw mo talagang sumama sa kanya? Tanong ni Duan Feng. Ako, kaya ko ba? Pinisil ni Bai Chenluo ang kanyang pink na kamao at tumawa ng mapait sa kanyang sarili, kalimutan mo na ito, bakit mo siya pag-aayawan? Ang kabilang panig. Bago umalis si Ye Fan, muli siyang pumunta sa World Tree. Talagang nag-isip siya ng bagong posibilidad, ngunit tumanggi si Bai Chenluo, kaya tumigil siya sa paghiling sa mga babae na makipagsapalaran. Nagpaalam si Ye Fan at isang grupo ng mga taga-nayon gaya ni Tai Shi. Sa panahong ito, muli silang kumain at uminom, at umalis upang kumustahin. Si Tai Shi at ang iba pa ay likas na nag-aatubili, at lahat sila ay gustong magbigay ng ilang mga tuyong prutas, na nagsasabing nagustuhan ito ni Ye Fan, kaya magdala pa. Nahihiya namang tumanggi si Ye Fan, kaya tinanggap niya ang lahat. Biglang, nakita ni Ye Fan ang isang pamilyar na batang babae na naglalakad kasama ang kanyang ina. Nang isipin ito ni Ye Fan, napagtanto niya na ito ay mula sa Lotus Village, na tinatawag na Little Pumpkin. Nang makitang nakatingin sa kanya si Ye Fan, natakot si Little Pumpkin kaya nagmadali siyang pumunta sa likod ng kanyang ina. Paumanhin, Panginoon Shangxian, ang aking anak ay mahiyain at natatakot sa buhay. Ang ina ay yamakap sa kanyang anak na babae at nagmadaling umalis. Tumingin si Ye Fan sa likuran ng mag-ina na naglalakad palayo, nag-iisip. Lord Shangxian, ano ang problema? O sige, aalis na ako. Ngumiti si Ye Fan at lumipad papunta sa labasan. Ayon sa pamamaraan ng siya ay dumating, muling dumating si Ye Fan sa labas ng mundo. Pero paglabas niya ay nakita niyang marami na ang naghihintay sa kanya. Kabanata 3275 Digital Brothers. Mahigit sa 100 lalaki at babae na nakasuot ng napakarilag na kasuotan na may itim na ginto at itim na pattern, na nagpapakita ng espiritual na aura, lahat ay tumingin sa kanya. Sa labas, mayroong daan-daang monghe ng Kaitian at Chaos, na maaaring ituring bilang isang marangyang piling guro ng mga monghe. Sa wakas ay handang lumabas, lumiliit na pagong. Ang taong nagpalipat sa aking Golden Crow Hall, sa tingin mo ba ay maaari kang magtago sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Pabirong sabi ng mayabang na binata na nakasuot ng golden jade hair na may hawak na folding fan. Inakala ni Ye Fan na ang mga tao mula sa Berdengos tent ang dumating upang maghayganti, ngunit ito pala ang gang na ito ang dumating upang magpadala ng pera. Gayunpaman, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Ye Fan. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Tanong ni Ye Fan. Bakit, alam mo ba kung gaano kalakas ang Golden Crow Hall ko? Mula sa Hongmeng hanggang sa ilang, mayroong eyeliner ng aking Golden Crow Hall sa lahat ng dako. Ngumisi si Ye Fan, napakalakas. Nakasquat pa rin ako sa pinto dito, hindi ako makapasok dito. Sa loob. Damn things. Wala lang dinala itong young master na nakabasag sa formation, kung hindi pwede kang magtago hanggang ngayon. Young Master Jin huwag mong sayangin ang iyong mga salita sa kanya, bawiin mo ito, at hayaan si Prinsesa Chi na magpasya. Nakinig si Ye Fan. Halos hindi tumawa, Jin Kayong mga kapatid, pwede ba ninyo silang pangalanan sa mga numero? Ngunit tama, ang mga negosyante ay mahilig magbilang.
Ang mukha ni Jin ay naging itim, walang sinumang maglalakas loob na pagtawanan ng ating mga kapatid ay makakaligtas. Paano kung ako ang unang exception? Sabi ni Ye Fan na may kalahating ngiti. Malungkot ang ekspresyon ni Jin nagbago ang isip ko, Mr. Wu, at hindi ko huhulihin ang sinuman. Gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya, mabuhay ka man o mamatay. Ang masama ang ngiti sa katabi niyang madilim na pula ang balat, Young Master huwag kang mag-alala, nangako ang kontrabida na sasabihin niya ang totoo. Lumuhad ka at humingi ng awa. Mayroong 13 psychic realms, direktang nakapalibot kay Ye Fan. Mahigit sa 100 magsasaka sa labas, sa kabilang banda, ay nagpapagana ng sining ng mahika, isa-isa ng kulay dugo na mga sinag, na nagtatagpo sa hangin. Bitawan ang puso at uminom ng pagbuo ng dugo. Sa ilalim ng pamumuno ni Old Wu, isang translucent blood red formation ang bumalot sa nakapalibot na lugar ng mahigit 10 milya. Naramdaman ni Ye Fan na medyo mainit ang dugo ng dragon sa kanyang katawan. Tila hindi mapakali, pinasigla ng ilang primitive instinct. Hoy, anak ni Shenlang, ang pormasayo na ito ay espesyal na idinisenyo upang harapin ang mga nagsasaka ng dugo tulad mo. Maaari mo itong subukang muli gamit ang iyong 5-clawed Golden Dragon Bloodline at tingnan kung maaari mo itong ihagis ng ilang beses. Sa isang kaway ng matandang kamay na si Wu, ang 4 na lalaki at babae na may malakas na pangangatawan ay naging mga itim na anino at inatake si Ye Fan. Ang 4 ay may hawak na may ikling talam, bayoneta, at darts. Sa unang tingin, ito ay pag-aari ng Assassination Master, at makikita na ang entry point at trajectory ng kamay ay pawang isang team na Tisitli Cooperates. Bagamat malaki ang bilang ng grupong ito ng mga Sekiko, alam din nila na kapag tinalo nila ang kanilang mga utak ng random, sila ay magugulo. Sa makatuwid, ang pagbuo ng mga tropa ay may sariling malinaw na dibisyon ng paggawa. Pagkatapos ng pagkawatak-watak ni Ye Fan sa ikalawang antas, lumakas ang bloodline ni Shenlang, at mas lumakas ang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang katawan. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na huwag gumamit ng dugo, ngunit gumamit lamang ng martial arts at kasanayan sa kamao upang labanan ang 4 na assassin na ito. Bagamat mabilis ang mga taong ito, posibleng kakalabanin lang ni Ye Fan si Duanfeng, kaya naisip niya na iyon ang nangyari. Ang isa ay tumalikod upang maiwasan ang isang silver light dagger, at binali ni Ye Fan ang braso ng lalaki gamit ang isang backhand palm. Kinuha ang punyal, tumalikod si Ye Fan, at ang punyal ay tumagos sa lalamunan ng isa pang assassin. Lumipad palabas ang ulo ng assassin, tumalsik ang dugo. Sinamantala ni Ye Fan ang sitwasyon at sinaksak ang punyal sa puso ng isa pang assassin. Dilat ang mga mata ng assassin, at hindi niya makita kung paano lumapit si Ye Fan gamit ang kanyang body technique. Isang dart sa kanyang kamay ang kinuha ni Ye Fan, at inihagis ni Ye Fan ang dart gamit ang kanyang backhand. Ang mamamatay tao na humahabol mula sa likuran ay direktang tumusok sa kanyang mga mata, at ang dart ay tumagos mula sa likod ng kanyang ulo. Sa isang kisap mata, sabay-sabay na nag-counterattack si Ye Fan, pinipigilan ang pag-atake ng 4 na assassin, at hindi na nagawang lumaban muli ng 3. Nang makita ni Jin ang eksenang ito, talagang hindi panik ang mukha niya. Muling iwinagayway ni Wu Lao ang kanyang kamay, 2 swordsman at 2 swordsman, nagpakita ng sword intent, at humalili upang patayin si Ye Fan. Tahimik na nakipagtulungan ang 4, hindi nakikialam sa mga ruta ng pag-atake ng isa't isa, at maaari ring takpan ang isa't isa. Ang mga taong ito ay halatang mas magaling sa frontal combat, kaya kahit na ang bilis ay hindi kasing bilis ng 4 na assassin, mas mapang-api sila. Si Ye Fan ay kumikislap at patuloy na gumagalaw, iniiwasan ang mga light blades ng sunod-sunod. Mukhang mapanganib, ngunit sa katunayan, lahat sila ay nasa kontrol ni Ye Fan. Kaya lang sa tuwing gustong patayin ni Ye Fan ang lokasyon ni Jin mapuputol ang kanyang landas. Makikita na ang mga taong ito ay may karanasan din at naghahanda. Sa normal na estado, maaaring patayin ni Ye Fan ang lahat ng mga taong ito sa pamamagitan ng paghahati ng 2 sa 3. Ngunit sa sandaling ito, ang dugo sa kanyang katawan ay naging mas hindi mapakali, at si Ye Fan ay hindi komportable, na parang libu-libong mga insekto ang gumagapang. Sa sobrang panghihimasok ay nagsimulang mawalan ng lakas ang laban ni Ye Fan. Anak, tingnan natin kung gaano ka katagal. Ngumisi si Wu Lao. Habang patuloy na lumalakas ang mahusay na pormasayon, naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang dugo ay may posibilidad na mabunot. Hanay ng pag-inom ng dugo. Hihigop ba ito ng dugo? Naramdaman ni Ye Fan na hindi na niya ito kayang hilahin pa, kaya tiniis niya ang kakulangan sa ginhawa sa buong katawan niya, at biglang bumilis ng mabilis na hakbang. Ang Escrimador na papalibutan at papatayin si Ye Fan ay halos maglaslas sa isa't isa. Mabilis na isinara ng dalawa ang kanilang mga kamay at nagpalit ng posisyon. Keng. Isang gintong symphony. Sinamantala ni Ye Fan ang sandali nang ang dalawa ay nasa kaguluhan, at inagaw si Qingfeng mula sa kamay ng Escrimador. Kung hindi mo kailangan ng dugo, pagkatapos ay gumamit ng mga kasanayan sa espada upang pumatay. Nagwala si Ye Fan Jian, nakarinig lang ng ding-ding ng 2 beses.
Ang mga talim ng dalawa pang Escrimador at Escrimador ay pinutol. Paano ito posible? Ang mga sandata ng mga taong ito ay pawang mga mataas na uri ng espiritual na sandata na ginawa ni Jin Wutang, paano sila mapuputol? Nagtataka ang ekspresyon ni Jin hindi niya talaga maintindihan ito. Ito ay ang pagkakaisa ng tao at espada. At ito ay isang napakasulong na kaharian. Makatuwirang sabihin na ang makakamit ang kaharian na ito ay dapat na isang Escrimador. Gumagamit lang ng sword skill ang taong ito para gamitin ang effect na ito, gaano ito kasagrado. Solemn na ang mukha ni Wu Lao. Ang mga Escrimador at Escrimador na naputol ang kanilang mga talim ay labis na natakot. Itong taong ito ay wala man lang sword intent, paano pa siya magiging matalas sa kanila? Tulad ng alam ng lahat, hindi man lang nag-abala si Ye Fan na gumamit ng sword intent sa kanila. Talagang pinag-isipan ito ng mabuti ni Ye Fan. Sa huli, alam ni Ye Wuya na siya ay buhay pa. Bagamat sinabi ni Long Wu, akala ni Ye Wuya ay patay na siya. Ngunit iyon ay isang yugto lamang ng oras sa oras na iyon, sa puntong iyon ng oras. Pagkatapos ng mahabang panahon, wala na ba talagang makikitang pahiwatig si Ye Wuya? Halimbawa, magaling si Tuan Chun, halimbawa, ang mga reaksyon ng mga babae ay maaaring makakita ng kung ano-ano kay Ye Wuya. Gayunpaman, hanggat hindi siya natagpuan ni Ye Wuya, walang panganib. Hindi alam ni Ye Wuya kung nasaan siya, kaya hindi niya siya maaaring takutin o gamitin. Anomalya ako, hindi ko mabilang, hindi ko maramdaman. Ang tanging bagay na maaaring maglantad sa kanyang sarili ay ang Emperor-level sword intent. Sa sandaling lumitaw ang bagay na ito sa universo ng Hongmeng, napakadaling maging sikat. Sa makatuwid, ginamit ni Ye Fan ang wuswang para maintindihan ito, kaya hindi ito dapat maging malaking problema. Hindi bababa sa walang nakaalam na ginagamit niya ang batas sa antas ng emperador. Pero sword intent, maliban na lang kung hindi mo talaga kayang talunin, hindi na kailangan. Bago pa siya maging handa ay ayaw na niyang madamay pa sa laro ng baliw na iyon. Sa oras na ito, na may hawak na espada, pakiramdam ni Ye Fan ay isang Diyos. Nakita ko ang espada sa kamay niya na parang may buhay, sinasaksak, namumulot, naglalaslas, at tumatawa. Isang tila ipoy-po na tilapon ang bumaba, at ang dalawang Escrimador ay nahulog na sa isang pool ng dugo. Bagamat hindi mamamatay ang mga psychic realms na ito, nawala na sila ng gana na lumaban. Tiniis ni Ye Fan ang kakulangan sa ginhawa ng kanyang katawan, at sinaksak ng espada ang gintong dalawa. Kung papatayin mo ang taong ito, ang mga tao ng Jin Wutang ay magugulo, at sila ay magkakalat na parang mga ibon at hayop. Ngunit sa sandaling sinaksak niya ito, naramdaman ni Ye Fan na wala ng kontrol ang dugo sa kanyang katawan. Zizi. Isa-isang pinutok ang dugo mula sa katawan ni Ye Fan sa mga butas ng dugo sa capillary. Sa isang kisap mata, naging dugong tao si Ye Fan. Kabanata 3276 na Reflex Arc. Ito ba? Nagulat si Ye Fan, ang dugo sa kanyang katawan ay kinokontrol ng isang tao. Sulit ito. Hindi ba ito nagiging tao? Hoy! Nakangiting sinabi ni Ji. Yeguhan? Mayroon kang ang kakayahan, ngunit talagang iniisip mo ba na ang mga taong ito ay nakikipag-away sa iyo, para lang patayin ka? Warm up muna sa iyo, at manatili sandali sa malaking porma sayon ng matanda. Kakasimula pa lang ng magandang palabas. Susunod, panoorin mo ang iyong sarili na wala ng dugo. Ngayon lang napagtanto ni Ye Fan na ang magic skill ng lalaking ito ay kontrolin ang dugo. Gayunpaman, dahil ang dugo ay nasa katawan, ito ay karaniwang hindi sapat upang kontrolin niya. Pero kung nasugatan ka at duguan, iba. Nakakalungkot na wala sa mga psychic na ito ang makakasakit kay Ye Fan. Ngayon, ang malaking array increase na ito ay nagpapakulo ng kanyang dugo. Bilang karagdagan sa labanan ngayon, ang dugo ay talagang napakabanayad, at ito ay dumating sa ibabaw ng balat. Ito ay tulad ng pagbubukas ng puwang at pagbibigay sa iyo ng pagkakataong samantalahin ito. Kung magpapatuloy ng ganito, mapapadrain ka talaga. Ang oras ay tumatakbo, si Ye Fan ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon. Ang Teiko Dragon ay nahuhulog sa langit. Siyam na antas. Isang gintong dragon ang bumaba mula sa langit at marahas na nabangga. Ang siyam na layer na panlabas na pagkakawatak-watek ay naging isang parang tsunami na pader na daan-daang metro ang taas. Ang kalapit na psychic, kasama ang Kaitian at Chaos Cultivators na gumagamit ng kanilang cultivation base para suportahan ang mahusay na formation, ay hindi inaasahan na ang Dragon Soul Burst ay magiging napakalakas. Ang ilang mga monghe sa Chaos Realm ay agad na nabasag ng kanilang mga primordial spirit. Sumakit din ang ulo ng Open Heaven Realm at Nahimete. Ang higit sa 100 mga tao na pinakamalapit sa kanya ay Seikiko, nakahawak sa kanilang mga ulo at umuungal, at ang mga nasugatan ay nagmulat ng kanilang mga mata at ganap na Nahimete. Pagtagumpayan ang lahat ng mga pamamaraan. Napabuntong hininga si Ye Fan, na puno ng dugo ang kanyang maputlang mukha. Wala rin naman siyang gagawin. Masyadong mabilis ang paglabas ng dugo ng taong ito, at kalahati na lang ng buhay niya ang natitira.
Sa kabutihang palad, sa pagsabog ng pagkawatak-watek, niyanig pa rin niya ang mga taong ito sa isang hininga. Mga lumang yin goods, halos tumaob. Umiling si Yefan, hindi siya maaaring maging pabaya. Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Ang mukha ni Wulao ay mapula, ang kanyang puso ay malapit ng madudurog. Si Yefan ay humakbang pasulong, hinawakan si Wulao, at hinampas ng kamao ang kanyang ulo. Muling ginamit ni Yefan ang apoy ng dragon, at direktang sinunog ang matandang lalaki sa apoy upang sirain ang kanyang katawan at espiritu. Matapos malutas ang problemang ito, tatlong magkakasunod na grupo ng espiritual na chi ang nagkawatak-watek, na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na makabawi sa halos lahat ng oras. Minamanipula ni Yefan ang ilang lumilipad na espada at pinutol ang mga storage bag sa mga Jinwutang cultivator na ito. Talaga, nagdadala ng napakaraming tao. Kailangan kong magsumikap at pumili para sa iyo mismo. Ilang storage ring at bracelet, hindi nagustuhan ni Yefan, anyway, kunin mo muna. Pagkatapos kolektahin ang mga samsam, naglakad si Yefan sa tabi ni Jin-er. Hoy, stop pretending, alam kong gising ka na. Sinipa ni Yefan ang puwitan ni Jin-er. Parang patay na baboy, hindi tumugon si Jin-tu. Huwag kang bumangon, susunugan kita hanggang sa mamatay. Matapos sabihin ito ni Yefan, hindi niya maiwasang matawa, halos isa na siyang Zinner. Sino pala ang nasunog sa apoy, sobrang cool. No wonder nagustuhan ni Zinner na sabihin iyon. Young Master Ye. Young Master Ye, iligtas ang iyong buhay. Mabilis na bumangon si Jin-er at lumuhod sa harap ni Yefan. Gusto niyang sakalin si Jin Shaoqi hanggang mamatay, anong klaseng impormasyon ang ibinigay niya? Ang ganitong uri ng tao ay maaaring hulihin ng kanyang mga nasasakupan. Hindi bababa sa kailangan mong anyayahan ang mga nangungunang powerhouses ng 8 gate, at tipunin ng mga elite mula sa mga gate upang palibutan at sugpuin sila. Sa ngayon, gusto lang niyang mabuhay, kung hindi, hindi ba't kailangan niyang paglaruan ang kanyang kaluwalhatian, kayamanan, at kayabangan? Paano mo nahanap ang lugar na ito? Tanong ni Yefan. Ako, mayroon kaming impormasyon at nalaman na nasubaybayan mo ang delivery person ni Gui Yuantang at nakarating ka sa lugar na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng impormasyon? Hindi ko rin alam, sumusunod lang ako sa utos. Alam mo ba ang pinanggalingan ng naghahatid? Hindi ko alam. Direktang pinalabas ni Yefan ang Dragon Eye. Sa totoo lang, alam mo ba kung sino ang nasa likod ng Gyuantang? Oo. Ito ay isang organisasyon na tinatawag na Qingshojing, ngunit ito ay nag-iimbestiga pa rin. Sino ang nagbigay sa iyo ng impormasyon? Ay, hindi ko alam, hindi sinabi sa akin ng tatay ko. Inangat ni Yefan ang pupil ng dragon, at si Jin-er ay nakoma. Problema. Napakamot si Yefan sa kanyang buhok, dahil alam ni Jin Wutang ang tungkol sa Qingsha tent. So, ibig sabihin, malapit nang ipagkalat ang sekreto dito. Wala nang iba, na si Duan Feng ay isang taksil sa Gen Sect at isang makasalanan ni Qingqiu. Kung gusto ng Gen Sect na magputol ng damo at mga ugat, ang lugar na ito ay magiging isang larangan ng digmaan. Maaaring lumayo si Yefan, ngunit bakit palagi siyang nababalisa? Pagkatapos ng lahat, hindi mo ba gustong panuurin si Bai Chenluo na nagdurusa? Huminga ng malalim, tumalikod si Yefan at bumalik sa Berdeng Ghost tent. Ngunit pagdating niya sa loob, natigilan si Yefan. Sa bangin, isang babaeng nakaputing damit ang nakaupong mag-isa, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Hinay pa ng hanging bundok ang kanyang asul na seda, at ang mga luhang parang perlas ay naanod sa hangin. Namumula ang kanyang mga mata at tahimik na umiiyak. Ang malungkot at walang magawang figurang iyon ay hindi na makikita kung hindi pa bumalik si Yefan. Tila naramdaman ni Bai Chenluo ang paggalaw sa kanyang likuran, at hindi na mamalayan na lumingon sa likod. Ang peras at maula na mukha ng babae ay unti-unting nagbago mula sa kalungkutan tungo sa pagtataka, pagdududa, saya, at pananabik. Yeguhan. Walang pakialam si Bai Chenluo na ang sulok ng kanyang palda ay nakasabit ng isang bato, at napunit nang siya ay bumangon. Isang lumilipad na katawan ang direktang lumipad kay Yefan. Og, alam ko, hindi ka magiging malupit. Umiiyak si Bai Chenluo, niyakap ng mahigpit si Yefan, hindi man lang inaalagaan ang dugo sa katawan ni Yefan. Mga luhang may halong dugo sa katawan ni Yefan. Bakit ka nandito? Pasensya na, gusto kong sumama sa iyo, ngunit hindi ko alam kung paano lalabas. Napakawalang kwenta ko, wala akong magawa, hindi man lang ako makasama sa iyo. Nag-alinlangan si Yefan, iniunat ang kanyang kamay, at marahang hinaplos ang ulo ng babae. Biglang itinaas ni Bai Chenluo ang kanyang ulo at sabik na tumingin kay Yefan. Yeguhan, nakikiusap ako sa iyo na gawin mo ang isang bagay, okay? Ano? Pwede bang itigil mo na ang paghamak sa akin? Natigilan si Yefan. Mahinang tanong ni Bai Chenluo, okay lang ba? Alam kong hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Napakalakas mo, hindi ko paterno na ituro ka. Pero itatama ko talaga ang sarili ko, magsisikap ako, magsasanay ako kung ano ang ipapractice mo. Bahagyang ngumiti si Yefan, hindi ka ba natatakot na samukan ng dugo? Medyo nagmamalasakit ka sa akin.
Hindi na ako natatakot, bulong ni Bai Chenluo. Natahimik si Ye Fan, nakatingin sa babaeng may komplikadong mga mata. Maaaring marami na siyang nakipag-ugnayan sa matatalinong babae, at talagang hindi niya alam kung paano makisama sa kanya. Natakot si Bai Chenluo na hindi papayag si Ye Fan, kaya naglagay siya ng makatwirang tono at seryosong nagsabi, "Tingnan mo, noong tanga ka, hindi kita inayawan, at kung gusto mong makasama, hindi mo ako mabibigyan. May pagkakataon ba? Ngunit iyon ay voluntaryo, hindi kita tinanong," sabi ni Ye Fan na may masamang ngiti. "Bakit ka ganyan?" Sabik na sabik si Bai Chenluo na malapit na siyang umiyak muli. "Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan pansamantala. Hindi ba ako bumalik? Nangako ako sa iyong ama na paprotektahan ko ang iyong kaligtasan. Hindi ngayon ang oras para umalis ako. Hindi ba pwedeng iwan mo na lang ako?" Ibinaba ni Bai Chenluo ang kanyang ulo at humikbi, "Alam mo, ano ang iniisip ko noong nag-iisa ako sa bangin ngayon? Ano? Sa tingin ko, basta't babalik ka, mula ngayon, hindi mahalaga kung gaano mo ako katagal hindi pinansin. Basta hayaan mo akong nasa tabi mo, kahit kausapin ko ang sarili kong mag-isa. Pero huwag mo akong iwan, huwag kang lalayo, ayos ka lang ba?" Tumingin si Ye Fan sa mga mata ng babae na puno ng pananabik, na may hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumanggo si Ye Fan, "Okay, masunurin ka, dadalhin kita, ngunit hindi na ako makakapagbigay sa iyo ng higit pang mga pangako." Tama na. Gumaan ang loob ni Bai Chenluo, masayang ngumiti, at pinunasan ang kanyang mga luha. "Sa totoo lang, hindi mo lang ako kayang bitawan, kung hindi, paano ka babalik na malambot ang puso? Maya-maya, haharap ka sa puso mo." Si Ye Fan ay masyadong tamad na makipag-usap sa babae, at inilibot ang kanyang mga mata. "Yeguhan, may tanong pa ako. Ano? Saan mo nakuha ang dugo?" Seryosong tanong ni Bai Chenluo. Muntik nang matamba si Ye Fan, "Tita. Masyadong mahaba ang reflex arc mo, tama ba?" "Ano ang reflex arc?" Napakurap-kurap si Bai Chenluo at tumingin ng blanko. Kabanata 3277 ang malaking negosyo. Binuksan ni Ye Fan ang kanyang bibig ng mahabang panahon, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, hayaan mo na ito. "Wala, hindi mo na kailangan pang malaman." Oh, hindi naglakas loob si Bai Chenluo na magtanong. Tumingin si Ye Fan kay Bai Chenluo na may maingat na mukha, tulad ng isang batang babae na natatakot na iwanan. "Huwag mo akong tingnan ng ganyang kaawa-awang mga mata, hindi bata ang amo," sabi ni Ye Fan. "Hindi ko ginawa." Si Bai Chenluo ay nababalisa, ngunit kung mas nababalisa siya, mas nakakaawa ang kanyang mga mata. Inalis ni Ye Fan ang kanyang mga mata mula sa kanya at sinabing, "Sumama ka sa akin." Nagpunta ang dalawa hanggang sa isang nayon. Nayon ng Lotus. Agad na nakilala ni Bai Chenluo na ito ang lugar kung saan ang bonfire party kagabi. Inalis ni Ye Fan ang kanyang kamalayan at dinala si Bai Chenluo sa gilid ng isang maliit na batis. Isang babae ang naglalaba, at isang batang babae ang gumagawa ng isang korona ng mga bulaklak sa malapit. Munting kalabasa. Binati ni Bai Chenluo ang batang babae nang nakangiti. Nang makita silang dalawa, ang Little Pumpkin ay tumakbo ng kinakabahan sa tabi ng kanyang ina, na nahihiya na iangat ang kanyang ulo. "Oh, Shenluo Patriarch, Shangxian, bakit nandito kayong dalawa?" Nagmamadaling ibinaba ng babae ang kanyang damit at sumaludaw sa kanilang dalawa. "Ayos lang, dumaan lang, busy ka sa iyo." Umalis si Ye Fan sa nayon na may naguguluhan na si Bai Chenluo. "May nahanap ka na ba? Little Pumpkin. Parang iba ito sa dati. Napakasigla niya kagabi at niyaya pa niya akong sumayaw," hindi maipaliwanag na bulong ni Bai Chenluo. Oo, isang maliit na batang babae na nang ahas na anyayahan ang ninuno na sumayaw ay labis na natakot sa buhay nang makita niya ang ninuno sa unang pagkakataon. Ngumiti si Ye Fan, sinabi muna ang kanyang pagganap kagabi ay isang normal na pag-uugali. Nagulat si Bai Chenluo, maaaring ang maliit na kalabasa ay minanipula. "Kahit na hindi ako maglakas loob na sabihin ng 100%, ngunit ito ay halos kontrol sa isip. Ang ibig mong sabihin ay Senior Duanfeng." Kumunat ang noo ni Bai Chenluo. Alam din niya na ang kakayahan ng Foxang ng bloodline ni Qingqiu ay maaaring manipulahin sa pag-iisip. Kung sinasadya ni Duanfeng, huwag na lang ang Little Pumpkin, ang buong Yuchao clan sa Green Ghost Tent ay susunod sa kanyang utos. Wala akong sapat na ebidensya, kaya kung hindi ka naniniwala sa akin, huwag kang masyadong mag-alala. Pero lagi kong iniisip na may problema si Duanfeng. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki ang problema at kung ano ang motibo. Sabi ni Ye Fan, at biglang nalaman na si Bai Chenluo, na nasa tabi niya, ay nakatingin sa kanya na may hindi maipaliwanag na lamang sa kanyang mga mata. "Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Bobo, sinabi mo rin na wala ako sa iyong puso. Kahapon ay nagkaroon ng alitan, at sinundan mo pa rin ako sa Lotus Village, nagtatago sa dilim, kaya ikaw ay ganitong uri ng tao." Si Bai Chenluo ay puno ng kagalakan, "Yeguhan, nakatitiyak ako ngayon na hindi mo ako iiwan, gusto mo ako." "Oo. Hindi na kay Mixi Fan, negosyo ang kausap ko, bakit mo ito binabanggit sa akin?"
Para sa akin, ikaw, ang pinakamahalagang bagay, seryosong sabi ni Bai Chenluo. Naramdaman ni Ye Fan ang isa pang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Sa pagtingin sa purong tubig na mga mata na ito, medyo masama ang pakiramdam niya. Hey! Huminga ng malalim si Ye Fan at kumalma. Matamis na ngumiti si Bai Chenluo, sinabi mo na may problema si Senior Duanfeng, kung gayon kung may problema din ang lotus flower. Ito rin ang puntong pinagtataka ko. Palagi kong nararamdaman na may mali sa bulaklak na iyon, ngunit wala akong mahanap na tunay na problema. Nagtanong si Ye Fan, sinabi ba niya sa iyo kung anong uri ng espiritual na bulaklak ang pinaghugpong ng bulaklak? Ito ay Mingzhu Narcissus at Dreamy Juicy. Mingzhu. Biglang napagtanto ni Ye Fan, no wonder, ano ang mali? May lason ba ang bulaklak na ito? Kinakabahang tanong ni Bai Chenluo. Kung ang lotus ay hindi lason, wala itong espesyal na gamit, ito ay isang grafted na produkto. Ngunit ang problema ay ang bulaklak na ito ay isang kombinasyon ng daffodil, na isang tipikal na espiritual na bulaklak na mapanganib sa unang tingin. Sa pangkalahatan, kapag ang isang magsasaka ay malapit sa panaginip na krisantemo, siya ay makaramdam ng pag-iisip, at kung siya ay nakoma, hindi na siya muling gising. Bagaman ang bulaklak ng lotus ay nawala ang mga katangian ng dreamy chrysanthemum, nananatili itong bahagi ng hugis at aura nito, na ginagawang pagkakamali ng mga tao na ito ay isang mapanganib na bulaklak. Curious na tanong ni Bai Chenluo, paano mo nalaman ang napakaraming bagay? Ang mga libro sa alchemy material na akala mo ay nabasa ko ay walang kabuluhan. Akala ko, nabasa mo lang talaga. Si Bai Chenluo ay awkward na ngumiti, ngunit nakahinga ng maluwag, at least, kung lotus flower ito, ayos lang, di ba? Hindi naman totoo yun, sabi ni Ye Fan na may misteryosong ngiti. Di ba sabi mo hindi ito lason? Ngunit hindi mo naisip ito, bakit pinili ni Duanfeng ang ganitong uri ng bulaklak at ipinadala ito sa iyong silid? Kasi Roalian ang tawag dito, ipinangalan sa nanay ko. Sino ang nagsabi sa iyo na Roalian ang tawag dito? Duanfeng. Si Bai Chenluo ay napawisan ng malamig, pwede ba? Ngumiti si Ye Fan at sinabi, tama, ano ang tawag sa bulaklak na ito, mula simula hanggang wakas? Ang mga salita ng pamilya ni Duanfeng. Roalian, Rouju, Rou Narcissus, siya ang may huling say. Ang tanging katiyakan ay ang hugis ng bulaklak na ito ay magdudulot ng pagkakamali sa mga tao na isipin na ito ay mapanganib. At kahit na hindi mo ito nakikita, karamihan sa mga may karanasang magsasaka ay kadalasang nakadarama ng isa o dalawa. Bukod dito, tinitingnan ko si Gui Yuantang, maaari niyang husgahan na ako ay nagsaliksik tungkol sa mga material na panggamot. Nakaramdam ng lamig si Bai Chenluo sa likod niya. Bakit ginawa ito ni Senior Duanfeng? Ewan ko, I think for the best, siguro Roalian talaga ang tawag sa bulaklak na ito, at gusto ka lang niyang bigyan ng bulaklak. Pero, kung gusto niyang gamitin itong bulaklak na parang may problema, pero sa totoo lang walang problema, para magkaroon ako ng conflict sa iyo, then it will be interesting. Masayang ngumiti si Ye Fan, inaabangan ang gamot na ibinebenta sa Maple Gourd na ito. Marami ka bang planong pukona? Masyado kang maraming iniisip. Nakaramdam ng takot si Bai Chenluo. Silly girl, ang mga tao ay makasalanan, hindi pa banggitin ang practice world kung saan ang buhay at kamatayan ay panandalian. Napabuntong hininga si Ye Fan. Biglang lumapit si Bai Chenluo at niyakap ang braso ni Ye Fan. Anong ginagawa mo? Di ba sabi mo masama, tapos lalapit ako sa iyo, ang bait mo, tama na sundan ka. Hey, hindi ko alam kung sino yun, isang senior sa isang pagkakataon, sa palagay ko ay maingay ako, sabi ni Ye Fan. Nagseselos ka ba? Masayang tanong ni Bai Chenluo. Hindi nakaimik si Ye Fan, umiling, tamad na sumagot. Yeguhan, diretso ba tayo? Mukhang delikado dito, sabi ni Bai Chenluo. Maaari tayong pumunta, ngunit nalantad ang lugar na ito, at tinatayang hindi na may tatago ang asul na gasa na tolda. Bakit? Sinabi ni Ye Fan tungkol sa nangyari kay Jin ngayon. Lumalabas na ang dugo sa iyong katawan ay naiwan sa pakikipaglaban kay Jin Wutang. Ang mukha ni Bai Chenluo ay puno ng pagkabalisa, pagkatapos ay pinatay mo si Jin. Umiling si Ye Fan, ikaw ay isang basura, ang pagpatay sa kanya ay walang kabuluhan. Kung gayon hindi ba siya bumalik upang magbigay ng balita? Si Bai Chenluo ay nababalisa, maaari bang mawala muli sa kanyang mga tao ang mahalagang kanlungang ito? Kabanata 3278 magkaroon ng anak. Hindi mo alam ang lugar na ito kapag Jin Wutang ka. Alam na nila ito, at ang pagpatay kay Jin ay pareho. Ayokong magkaroon ng madugong alitan sa Jinwoo clan. Ang mga digital na kapatid na iyon ay patuloy na nagdadala ng mga tao upang magpadala ng kanilang mga sanggol, at hindi na ako makapaghintay. Mukhang umaasa si Ye Fan. Ngunit paano ang asol na ghost tent? Nag-aalala si Bai Chenluo. Ano ka ba nagmamadali, gumawa ka ng isang hakbang sa isang pagkakataon? Sinusubukan ko lang malaman kung sino ang nagtaksil sa impormasyon dito. Mahigpit na sinabi ni Ye Fan kay Bai Chenluo, makinig kang mabuti, ang sinabi ko sa iyo, dapat mong isapuso. Kung ano ang gustong gawin ni Duanfeng, hindi mo kailangang mag-alala,
tapos na ang oras, at natural na lalabas ang katotohanan. Dahil nakalantad ang berdeng ghost tent, ito man ay para sa mga panggamot na materyales sa loob nito, ang World Tree, o ilan sa nakaraan ni Duanfeng. Maaga o huli, ito ay magiging isang nagpapasabog na larangan ng digmaan. Ngunit tinitiyak ko sa iyo na gagawin ko ang aking makakaya upang mapanatili ang pamilya Chao. Masiglang tumango si Bai Chenluo, nakikita ko, ano ang gagawin natin ngayon? Paglilinang, maghintay, sabi ni Ye Fan. Kaagad, bumalik sina Ye Fan at Bai Chenluo sa palasyo ni Duanfeng. Ang grupo ng mga monghe sa berdeng ghost tent ay likas na hindi nasisiyahan, ngunit si Duanfeng ay hindi umimik, at hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano. Si Bai Chenluo ay nagkusa na hanapin si Ye Fan, umaasa na patuloy na subukang linangin gamit ang kapangyarihan ng simula. Ngunit naisip ito ni Ye Fan at sinabi sa kanya na huwag mag-alala, at maghintay hanggang matapos ang mahirap na panahong ito. Sinamantala ni Ye Fan ang oras ng paghihintay na ito upang ayusin ang mga kayamanan mula sa Golden Crow Hall. Sa loob ng Yantian Ring, tiningnan ni Ye Fan ang kabundukan ng primitive crystal ore, daan-daang mahiwagang kasangkapan, espiritual na kagamitan, at maging ang dalawang likas na espiritual na kayamanan. Talagang mabango ang mahuli. Bum-ontong hininga si Ye Fan. Hindi kailangan ni Ye Fan ang mga magic weapon na ito, kaya itinatabi niya ang mga ito at itinapon sa isang tabi. Gumamit si Ye Fan ng multo para magbantay sa labas ng ring, habang ang sarili niyang katawan ay pumasok sa loob at tahimik na nagsanay. Sa ganitong paraan, kahit na ang isang kaaway ay sumalakay, si Ye Fan ay makakatugon sa oras. Mukhang sa pagkakataong ito natalo si Jin Wutang sa labanan, medyo masakit, at hindi agad nakabalik. Sinimulan lang ni Ye Fan na kainin ang Yuanji Dan, at nagsimulang gumamit ng kristal na ore at mga sangkap sa Yantian Ring upang linangin ng galit na galit. Matapos maubos ang lahat ng Yuanji Dan sa kanyang katawan, ang espiritual na katawan ni Ye Fan ay tumaas sa higit sa 800 na kamangha-mangha. Ang ganitong uri ng sobrang espiritual na katawan na pinagsasama ang kapangyarihan ng primitive power, sword intent, at bloodline power, habang dumarami ang bilang, mas mahirap talagang baguhin ang husay. Pagkatapos ng lahat, kahit na may isang espiritong katawan o libu-libong espiritong katawan, ang asensya ay pareho. Gayunpaman, kahit na ano, mas marami ang mas mahusay. Ang hinahangad ni Ye Fan ay ang sakupin man lang ang kabuuang kalamangan kapag napabuti ang kalidad. Naramdaman ni Ye Fan na mas malakas siya kaysa dati. Ang ganitong uri ng panlasa na tila inilalagay sa isip ang mundo at kinokontrol ang araw, buwan at mga bituin sa isang kamay ay ganap na iba sa simpleng pagpapabuti ng kapangyarihang panlaban. Adik. Nakaka-adik kaya. Bagamat kailangan lamang niyang magpatuloy sa paglinang, makakamit niya ang orihinal na layunin, ang 1,000 espiritual na katawan. Gayunpaman, sa ganitong uri ng high efficiency na pagsasanay, natural na umaasa si Ye Fan na palagi siyang magiging masaya sa mga table tasks. Tiningnan ni Ye Fan ang maraming espiritual na materyales na nakolekta niya mula sa Golden Crow Hall. Sa katunayan, nakapagpino siya ng maraming Phoenix Yuanji pills. Sa kasamaang palad, magiging maayos si Ziner. Mukhang hindi komportable si Ye Fan, dahil ang lakas ni Xiao Zin ay itinuturing na top-notch sa mga kababaihan, kaya sa pangkalahatan ay hindi siya masyadong nag-aalala. Ngunit sa pagkakataong ito, sobrang nami-miss ni Ye Fan si Xiao Ziner. Kyushu, Xiaoshu, lupaing ninuno ng Phoenix. Pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, ang lakas ni Xiao Qingshan ng tatlong absolute ay muling pinagsama ang prestihiyo ng Phoenix Clan. Si Rib Aura, ang pinuno ng tatlong higanti sa impyerno, ay walang lakas. Ang mga panatikong tao ng Phoenix Clan ay hindi nag-atubili na mag-amoy ng isang gintong bundok upang muling hubugin ang gintong iskultura ng Suzaku. At sa tabi nito, itinayo ang isang estatwa ni Xiao Qingshan na may hawak na Emperor Phoenix Sword. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na muling tinataka ni Xiao Qingshan ang Emperor Phoenix Saber. Sa araw na opisyal na inihayag ang Golden Suzaku, ang Phoenix Clan ay nagsagawa ng isang engranding seremonya ng pagsamba sa ninuno. Sa mata ng hindi mabilang na mga inapo ng Phoenix, si Xiao Qingshan ay dahan-daang lumakad papunta sa entablado, ngunit walang sinabi. Isa lang ang ginawa niya, kinuha ang Emperor Phoenix Sword at ipinasok ito sa stone platform sa harap ng sculpture sa publiko. Ang nag-aalab na Emperor Phoenix Sword ay immortal. Ang kayamanan ng Phoenix Clan ay nakalagay lamang doon, at walang takot na may mahawakan ito. Dahil naiintindihan ng lahat iyon maliban kung si Xiao Qingshan ay mamatay o matalo ng ibang mga master sa clan. Kung hindi, ang sinumang kumuha ng kutsilyong ito ay magiging walang kabuluhan. Sa dulo ng mundo, ang Emperor Phoenix Saber ay lilipad pabalik sa kasalukuyang may-ari nito. Inilagay ni Xiao Qingshan ang kutsilyo ng direkta sa abot ng lahat, para lang magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Halika at hamunin siya na maging susunod na master ng Emperor Phoenix Sword. Sa oras na ito, maulap ang kalangitan at patuloy ang pagulan. Isang babaeng nakasuot ng pula na may mukha na parang diwata sa isang painting ang nakatayo sa harap ng Golden Vermilion Bird. Sa pagtingin sa Emperor Phoenix Saber na nasusunog sa ulan, ang babae ay nakatayo ng 3 buong araw. Miss Ziner, bumalik na ang lola ko, pwede mo na siyang puntahan.
Isang magandang babae ang lumapit kay Xiao Ziner at magalang na sinabi. Bumalik sa katinuan si Xiao Ziner, tumango, tumalikod at sinundan ang babae, hanggang sa tirahan ni Xiao Qingshan. Habang nasa daan, ang ilang miyembro ng Phoenix Clan ay maraming napag-usapan nang makita nila si Xiao Ziner. Siya si Xiao Ziner, tama ba? Oo, isa sa mga asawa ng Escrimador, Emperor Feng Yan. Napakalakas. Bakit hindi mo narinig ang tungkol sa kanyang mga ginawa noong nakaraang digmaan? Hindi alam mo, ito ay may katwiran na ang antas ng emperador na Feng Yan ay hindi dapat mas makapangyarihan kaysa sa ninuno na si Qingshan. Baka bata pa siya, baka siya na ang may-ari ng Emperor Phoenix Saber sa hinaharap. Nabalitaan ko na nakatayo siya sa harap ng Emperor Phoenix Saber sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Hindi kaya siya talaga pumunta para hamanin ang ninuno ni Qingshan. Ang bulong ng mga angkan. Ang mga salitang ito ay natural na nahulog sa tenga ni Xiao Ziner. Walang ekspresyon ang mukha ni Xiao Ziner, ngunit medyo nahihiya ang babaeng humahantong sa tabi niya. Miss Ziner, huwag kang mag-alala, ang mga batang ito sa aming angkan ay hindi gaanong nakikita sa mundo. Marami sa kanila ay medyo prangka, ngunit hindi sila mali siya. Wala naman silang sinabing mali, wala akong pakialam. Halika sa isang eleganteng kawayan at kahoy na gusali. Lola, nandito na po si Miss Ziner. Oh, pasok ka at maupo ka. Si Xiao Qingshan ay abala sa pagpapalit ng lampi ng sanggol. Bumalik siya at ngumiti kay Xiao Ziner, pasensya na, ang apo ko sa tuhod, si Man Yu, ay nasa Mingzhou ng ilang araw. Dahil nabalitaan ko na wala kang urgent na gagawin, hindi mo naman ako masisisi sa paghihintay ng 3 araw, di ba? Lola, makipag-chat kay Miss Ziner, gagawin ko. Okay, then you remember to breastfeed your baby, hindi ka pa kumakain. Huwag kang mag-alala, aking sariling anak, maaari mo bang kalimutan ito? Mukhang walang magawa ang babae. Naglakad si Xiao Qingshan sa gilid, nag-condensed si Faju ng isang bola ng tubig, naghugas ng kamay, at pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti, Ziner, tama, may problema ba sa akin? Si Xiao Ziner ay natigilan, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang katinuan. Ako, mayroon akong napakahalagang bagay, at gusto kong itanong sa mga nakatatanda. Ano, magkakaanak ka na? O meron ka na ba? Masiglang tanong ni Xiao Qingshan. Umiling si Xiao Ziner at seryosong sinabi, gusto kong hilingin sa senior na turuan ako kung paano maging mas malakas. Mukhang nadismaya si Xiao Qingshan, iyon na nga. Napakahalaga nito sa akin. Nakiusap si Xiao Ziner, si senior ang pinakamalakas na babaeng Phoenix, gusto kong matuto mula sa iyo. Anak, hindi naman sa hindi kita tinuturuan, higit sa lahat wala akong ituturo sa iyo. Naunawaan mo na ang apoy ng Phoenix na antas ng emperador. Mayroon kang isang mas maliwanag na hinaharap kaysa sa akin sa landas na ito ng paglilinang, at kahit na ang ilang mga tagumpay ay nalampasan ako. Ang layunin ko sa antas ng langit na espada ay isang labanan lamang sa iyong pagtanda, ang iyong bloodline, cultivation base, at mga batas ay tumaas na lahat, kaya hindi karapat-dapat na turuan ka. Napangiti si Xiao Qingshan at sinabing, paano kung pag-uusapan pa rin natin ang pagkakaroon ng anak? Kailan ka magkakaanak? Kabanata 3279 na asawa. Senior. Same time na sinabi ni Xiao Ziner, hindi ako nagbibiro. Gusto ko talagang malaman kung nasaan ako. Kahit hindi ako bata, si Yefan ay hindi mas matanda sa akin. Bakit kaya niyang lumayo sa akin? Ito rin ay isang antas ng emperador, kahit na ang layunin ng espada ay kinikilala bilang ang pinakanakamamatay, mas malala ba ang aking Feng Yan? Walang magawang sinabi ni Xiao Qingshan, kahit itanong mo sa akin iyan, hindi ako makasagot kaagad. Ibinaba ni Xiao Ziner ang kanyang ulo sa pagkabigo at naikuyom ang kanyang mga kamao. Pakiramdam ko ay isang piraso ng tae. Kung talagang walang kwenta ako, yun lang. Ngunit mas magagawa ito. Namula ang mga mata ni Xiao Ziner habang nagsasalita. Nagmamadaling lumapit si Xiao Qingshan at niyakap si Xiao Ziner, good boy, don't cry, be good. Lola, hindi bata si Miss Ziner, huwag kang ganyan, hindi na nakatiis ang apo sa tabi niya. Ngumiti si Xiao Qingshan at sinabing, bueno, Ziner, sumama ka sa akin. May kumislap na pag-asa sa mga mata ni Xiao Ziner, okay. Naglibot sandali ang dalawa at dumating sa isang silid na puno ng mga paputok ang kusina. Senyor, bakit mo ako dinala dito? Hintayin mo ako, magluluto ako ng ilang ulam. Walang pakialam si Xiao Qingshan sa kung ano ang iniisip ni Xiao Ziner, itinaas niya ang kanyang manggas at nagsimulang maghiwa ng mga gulay. Hindi ito mahalagang espiritual na material, ilang karaniwang sangkap lamang. Ang mga diskarte sa pagluluto ni Xiao Qingshan ay napakahusay at kasiya siya sa mata, at sa unang tingin, madalas niya itong ginagawa. Naisip ni Xiao Ziner sa kanyang sarili na may ilang misteryo sa proseso ng pagluluto, kaya't sineseryoso niya ito. Pagkatapos gumawa ng 2 vegetarian dish at isang meat dish, at magsunog ng isang bowl ng noodles, inilagay ni Xiao Qingshan ang lahat ng pagkain sa food box. Pagkatapos mag-impake, ngumiti si Xiao Qingshan ng may kasiyahan. Okay, sumama ka sa akin.
Mabilis na sumunod si Xiao Ziner at sinabing, Senyor, mayroon ka bang mga sekreto sa iyong kultibasyon noong nagluluto ka ngayon? Ako ay tanga at hindi ko ito nakita. Ah! Napakurap si Xiao Qingshan, pagkatapos ay humajijik, silly boy, nagluluto lang ako, ano ang kinalaman nito sa cultivation? Basta, nagluluto lang. Oo, nakangiting sabi ni Xiao Qingshan, pumunta ako sa aking asawa, nagtatrabaho siya, at dinalhan ko siya ng pagkain. Puno ng kahihiyan ang mukha ni Xiao Ziner, ngunit mabilis niyang naisip na napakalakas ni Xiao Qingshan, tiyak na hindi ordinaryo ang kanyang asawa. Dumating sa isang malaking bakanting bahay, na inaayos. Isang lalaking nakadamit scholar ang nakatutok sa pagguhit at pagsusulat sa puting dingding na may malaking brush. Matanda, kain na tayo. Binati ni Xiao Qingshan at sinabi. Lumingon ang iskolar at malumanay ng umiti, may mga bisita. Ang kanyang pangalan ay Ziner, isa sa mga asawa ng Sword God, narinig mo ba ito? Oh, narinig ko. Ibinaba ng iskolar ang kanyang brush, lumakad sa gilid at naghugas ng kanyang mga kamay bago maglakad ng maganda. Miss Ziner, bakit hindi ka maupo at kumain ng magkasama? Hindi na kailangan. Natigilan si Xiao Ziner dahil nalaman niyang nasa kaharian lang ng duo tiyan ang lalaking nasa harapan niya. Asawa ko siya, wala nang iba, pero magaling siyang magsulat at magpinta, kaya marami sa mga painting at calligraphy sa mga dingding ng pamilya ay siya ang gumawa, pagmamalaki ni Xiao Qingshan. Hoy, sa dingding ka lang makapagpinta, mahirap maging matikas. Ngumiti ang scholar at nagsimulang kumain. Qingshan, ano ang mukha ngayon? Huwag mo ngang ayawan, hindi yung old 19, nakalimutan kong ipagluto ka, nalaman ko lang nung pumunta ako sa kusina. Xiao Ziner. Kakaibang tanong, Senyor, kailangan mo bang kumain araw-araw? Hindi naman sa kailangan kong kumain, ang asawa ko ang laging gustong magluto para sa akin, nakangiting sabi ng iskolar. Napatingin si Xiao Ziner kay Xiao Qingshan nang may pagtataka. Pinapante ka ni Miss Ziner. May urgent ba? Kung busy ka, mauna ka. Wala lang, dumating itong bata para tanungin ako, paano ako lalakas, sa tingin mo hindi siya cute? Hindi ba si Miss Ziner ay isang emperor level na Feng Yan? Kailangan pa bang humingi ng payo sa iyo? Napangiti si Xiao Qingshan habang tinutulungan ang kanyang asawa sa paglalagay ng mga gulay, labis na ninanamnam ang sandaling iyon, nako, mahirap talaga. Ngumiti ang iskolar at nakipag-chat kay Xiao Qingshan tungkol sa pagkukulang ng mga magulang at sa ilang mga bagay tungkol sa mga anak at apo, at hindi namamalayan na natapos ni Xiao Qingshan ang pag-impake ng lunchbox at nagpaalam sa kanyang asawa na si Xiao Ziner ay patuloy na nakikinig, nanunood, at nag-iisip, Senyor, gaano katagal ang iyong buhok? Hindi ko na matindaan ng eksakto, 10,000 taon na ang nakalipas. Magkasama kami nung bata pa kami. Napakataas ng status ng senior sa Phoenix Clan, bakit? Ngumiti si Xiao Qingshan at sinabi, bakit gusto mong pakasalan ng isang pangkaraniwang iskolar na nasa langit? Tahimik na sumang-ayon si Xiao Ziner na kung siya iyon, hindi niya talaga matatanggap ang gap sa cultivation na hindi niya ito matingnan ng diretso, si Fan ay naaakit sa kanya dahil mas malakas ang lalaking ito kaysa sa kanya. Hindi ba totoo na nagpakasal ka noong magkatulad pa ang iyong cultivation base? Paano ako magiging mas matanda sa kanya ng higit sa 1,000 taon, mula nang siya ay ipinanganak, walang pagkakataon na siya ay maging katulad sa akin? Kung gayon bakit? Lumingon si Xiao Qingshan at biglang nagtanong, Ziner, kanino ka nagiging mas malakas? Natigilan si Xiao Ziner, ay. Hindi siya agad nakasagot. Para sa mga kamag-anak. Para sa kapakanan ng mundo. O para sa sarili mong dignidad. Noong una kong nakilala ang aking asawa, ang Kyushu ay isang napakagulong panahon. Noon, nakita ko siyang nanginginig at naglalakad sa manipis na yelo. Wala siyang talento sa pagtatanim, at hindi siya magaling makipaglaban. Nakakaawa. Siya ay isang guro sa pribadong paaralan sa angkan noong panahong iyon, at ako ang may pananagutan sa pagprotekta sa kanya at sa mga batang iyon mula sa pagkakasangkot sa digmaan. Ang mga lalaki mula sa ibang mga angkan ay makakaramdam ng takot kapag nakita nila ako, ngunit hindi siya natatakot sa akin. Dahil nararamdaman niya na ang mga tao ay hindi dapat batay sa paglilinang, at siya ay talagang isang pedantic na nerd. Sa paglipas ng panahon, kailangan kong manatili sa kanya dahil walang ibang lalaki ang nang-ahas na hilingin ito. Naisip ko noong panahong iyon, kung hindi ako sapat at nakatagpo ng isang uri ng labanan, mamamatay ba siya ng hindi sinasadya? Napabuntong hininga si Xiao Qingshan, kaya, patuloy kong hinihimok ang aking sarili na maging mas malakas, kung hindi sino ang darating. Binabantayan ng nerd na ito. Tahimik na nakinig si Xiao Ziner. Sabi mo, ang Sword God ay halos kasing edad mo, kaya bakit mas malakas siya kaysa sa iyo? Sa tingin ko ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ninyong dalawa ay tiyak na hindi talento, pareho silang emperador, saan ka maaaring magkamali? Siguro. Ang relasyon sa pagitan mo at ng Sword God, sa pagitan namin ng asawa ko, ay pinagpalit. Bar. Para sa Sword God, wala siyang puwang para umatras. Pakiramdam niya kapag nahulog siya, hindi kanya mapoprotektahan. Ngunit iba ka.
Pakiramdam mo ay hindi ka sapat sa iyong puso, at nahihiya ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong may Diyos ng espada, at paprotektahan ka niya. Kahit na maliit lang, iniisip mo na hindi mo man lang mapapansin, pero makakaapekto sa buong cultivation state mo. Kabanata 3280 Kaguluhang Sibil sa Chinkyo. Sinabi ni Xiao Qingshan, gaya nga ng kasabihan, ang pagiging ina ay nangangahulugan ng pagiging matatag, gagawin ng babae ang lahat para sa kanyang anak. Gayon din ang totoo para sa mga magsasaka. Ang tunay na 100% na pagsisikap ay tiyak na hindi para sa kanilang sarili, ngunit upang protektahan ang mga mahal nila. Ito ang ilan sa mga iniisip ko, ano sa palagay mo? Nakangiting sabi ni Xiao Qingshan. Ang mga mata ni Xiao Ziner ay kumikinang sa isang kinang, at nadama niya ang kapangyarihan. Senyor, naiintindihan ko, kahit na palagi kong nararamdaman na nagsusumikap ako, pero sa totoo lang, hindi ko pa rin nasusubukan ang aking makakaya. Desperado si Ye Fan na maging mas malakas, wala siyang paraan. Ngunit, lagi kong pinipigilan ang sarili ko. Ang daan pabalik. Humajijek si Xiao Qingshan at sinabing, nagsasalita lang ako ng walang kaparirikan, baka hindi ganoon, makinig ka lang. Kailangan ko pang bumalik para kunin ang mga bata, may itatanong ka pa ba? Kung ayaw mo, fair na, maraming bata sa bahay, masyado akong abala. Ngumiti si Xiao Ziner at yumuko, salamat senyor, mauna na ako, let's go. Sa pagbabalik mula sa Xiaosho, hindi na makapaghintay si Xiao Ziner na ayusin ang kanyang pag-iisip sa cultivation at magsimulang muli. Mabaho Ye Fan, mag-enjoy ka lang sa labas, hindi na ako umaasa sa iyo. Ang ekspresyon ni Xiao Ziner ay determinado. Katatapos lang ni Ye Fan sa paggawa ng mahigit 800 espiritong katawan nang mapansin niyang may gumagalaw sa labas. His Royal Highness. May nagtatangkang sirain ang formation, at mukhang marami silang research sa formation natin. Si Qing Yuan at isang grupo ng mga tao ay nagulat na kinakabahan kay Duan Feng sa pangunahing bulwagan. Kamakailan, ilang mga bahay sa Gyuantang ang lihim na sinusubaybayan, at sila ay kabilang sa Gen Sect. Hindi kaya nalik ang sikreto natin. Alam kong hindi maaaring manatili si Ye Guhan. Ito ay marahil ang kanyang random na pagsisiyasat sa ating kinaroroonan, na nagiging sanhi ng gulo. Sumimangot si Duan Feng at sinabing, pumunta ka sa iba't ibang nayon, at gamitin ang lumilipad na bangka upang tipunin muna ang lahat ng mga taga-nayon. Maghanap ng pagkakataong maghanda na umalis mula sa Berdeng Gasa na Tolda, pumunta sa kanlungan, at magdala ng sapat na rasyon. Bingyu Bingshi, subukan mo ang iyong makakaya upang harapin ito, kung hindi mo kaya, bawiin. His Royal Highness, sabay tayong lumabas. Sabik na sabi ni Qingli. Bagaman hindi mahina ang aming Qingsha tent, imposibleng maging kaaway kami ng Shangbaman. Ang pangunahing prioridad ngayon ay hindi maaaring maging biktima ang Chao Clan. Bumagsak si Bai Chen sa likod ng bulwagan, at nang marinig niya ang mga salitang ito, naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Bagamat may pagdududa siya ngayon kay Duan Feng, hindi siya mukhang masamang tao na tumitingin sa paraan ng pag-aalaga nito sa sarili niyang mga tao. Si Ye Fan ay lumitaw sa tabi ng babae sa oras na ito. Ye Guhan, tapos na ang practice mo. Hindi nang ahas si Bai Chenluo na gambolain ang lalaki sa mga araw na ito. Talagang tama. Maaaring hindi sila dumating, o sila ay magiging isang grupo ng mga walang awa na karakter, nakangiting sabi ni Ye Fan. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Parang sira ang Berdeng Ghost Tent, nag-aalalang sabi ni Bai Chenluo. Ano ang pagmamadali, paprotektahan ng iyong iginagalang na Demon King, His Royal Highness, ang angkan ni Chao. Sinabi ni Bai Chenluo sa mahinang boses, hindi ba't sinabi mo na susubukan mo rin ang iyong makakaya? Hindi pa lumalabas ang pangunahing Panginoon, ano ang ikinababahala ko? Sinabi ni Ye Fan, sumunod ka sa akin sa World 3, naisip ko ito noong nakaraan. Posibilidad, subukan mo muna. Masunerang tumanggo si Bai Chenluo at sinundan muli si Ye Fan sa World 3. Ang mga magsasaka ay ipinadala lahat sa lumilipad na bangka. Nang makita ito ni Qing Yuan, dinala pa ni Ye Fan si Bai Chenluo dito para magsanay, na may galit. Ye Guhan, kontento ka na ba? Nagdala ka ng kapahamakan dito, ngunit mayroon ka pang oras upang magsaka dito. Kahit na mataas ang iyong cultivation, paano kung gagawin mong walang tirahan ang mga inosenteng Chao Clan na ito, maginhawa ka ba talaga? Tumalikod si Ye Fan at walang pakialam na sinabi, tapos ka na ba? Lumabas ka kapag tapos ka na. Ikaw. Kalimutan mo na ito, bagay sa negosyo, wala kang katulad na kaalaman tulad ng isang malamig na dugo at walang awa na tao, sabi ni Qing Li, na lumapit. Napabuntong hininga si Qing Yuan at sinabing, Miss Chenluo, masama ang pakikitungo sa iyo ng kamahalan, hindi mo talaga dapat kasama ang ganitong uri ng lalaki. Pagkatapos magsalita, ang dalawa ay nagmaneho ng dalawang lumilipad na bangka at nagmamadaling pumunta sa tagpuan. Naiwan sina Ye Fan at Bai Chenluo sa tabi ng World 3. Hindi ka ba nalulungkot kapag sila ay nagkasala sa iyo ng labis?
Malungkot na tanong ni Bai Chenluo. Ano ang pakikitungo sa akin ng mga taong hindi ko pinapahalagahan at ano ang kinalaman nila sa akin? Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, subukan mo lang na magsanay muli gaya ng sinabi ko. Si Bai Chenluo ay nakinig ng mabuti, at pagkatapos magtanong ng malinaw, nagsimulang maunawaan ang kapangyarihan ng simula. Pagkatapos ng ilang pagbabago ni Ye Fan, sa pagkakataong ito ay naging mas mahusay ito. Nang naisip ni Ye Fan na sa pagkakataong ito ay magiging matagumpay na talaga ito. Biglang, ang kapangyarihan ng simula ay tila nawalan ng direksyon, at kumari pa ng takbo sa katawan ni Bai Chenluo. Ang magandang mukha ng babae ay naging ubi saglit, ngunit sa pagkakataong ito ang lahat ng 7 butas ay nagsimulang damyugo. Chenluo. Niyakap ni Ye Fan ang babae, habang si Bai Chenluo ay nahimatay. Paano ito? Saan ang problema? Hindi naman dapat, walang mali sa pamamaraan. Ano ang kulang, ano ang kulang? Sinabi sa kanya ng karanasan ni Ye Fan na sa pagkakataong ito ay hindi ito isang paraan. Ang problema ay isang bagay ang kulang. Ano man ang mangyari, maaari lang munang bigyan ni Ye Fan si Bai Chenluo ng pagpapagaling. Pansamantalang hindi ligtas ang palasyo, kaya ipinadala ni Ye Fan si Bai Chenluo sa Yantian Ring. Mula sa malaking halaga ng mga espiritual na pildores na aking ninakawan noong nakaraan, random akong nakahanap ng ilang mga dekalidad na pildores at ibinigay ito sa babae. Nang makitang okay na ang pinsala ni Bai Chenluo, bumalik si Ye Fan sa labas. Umupo siya sa ilalim ng World Tree, ipinatong ang kanyang baba sa isang kamay, at muling nag-isip. Kasabay nito, ang lokasyon ng cliff entrance ng Green Ghost Tent. Hinihimok ng kambal ni Bingyo at Bingshi ang Bottomless Abyss Magic Skill. Nagulat na lang sila at ikinulong ang isang grupo ng mga menacing breaker sa itim na globo. Ngunit dahil sa malalakas nilang kalaban, nagpumilit sila saglit, at unti-unting hindi mapakali ang itim na bola. Isang science spear ang tumusok sa isang itim na bola. Ang isang matangkad at matipunong lalaki na nakasuot ng dark blue na armor ay hindi gaanong mapilit kaysa kay Duan Feng. Pilit niyang binuksan ang espasyo at pilit na pinaatres ang kambal. Sa likod ng lalaki, sunod-sunod, mahigit 20 psychics at daan-daang open heavens ang lumipad palabas. Bilang angkan ng Chinkyo, bamaling ka talaga kay Wu Duanfeng, isang walang hiyang taksil. Mayroon kang mga mahiwagang kasanayan sa walang kabuluhan, itinatapon mo lamang ito sa dilim. Mukhang nanghihinayang ang lalaking may hawak ng sibat. Kamahalan, hindi, taksil. Napabuntong hininga si Bingyu Bingshi, ngunit hindi nakalimutan makipagtalo para kay Duan Feng. Wu Wenfeng. Nagkasala ang kamahalan noon, huwag kang mahuhumaling. Gustong-gusto ng kamahalan si Miss Warner, paano siya nagkaroon ng puso na patayin siya? Ang tunay na mamamatay tao na pumatay sa iyo Miss Warner ay ang kasalukuyang patriarka, si Wu Jiangcheng. Sa oras na ito, lumabas si Qing Yuan mula sa isang phantom illusion at malakas na sinabi. Qing Yuan. Nariyan ka rin pala, napabuntong hininga si Wu Wenfeng. Kapatid ka ng His Highness, Bikyujo. Bokyuj. Zeiss, kaya hindi ka naniniwala sa His Highness. Mas gugustuhin mo bang maniwala kay Jiang Cheng sa maulap na gabing iyon? Kinuwadraw niya ang kanyang kamahalan upang agawin ang posisyon ng Patriarch, hindi mo ba nakikita? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.